Si Toro ay isang baguhang walang kaalam-alam na nag-enroll sa isang sikat na battle academy para lumakas. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang mapilitan siyang makipag-partner sa pinakamalakas na babae sa paaralan at lumipat dito, kaya sinimulan niyang basagin ang kanyang mga plot armor para maging mas malakas. Nagsimula ang lahat sa unang araw ni Toru sa akademya, kung saan nakasalubong niya ang isang babaeng nagngangalang Amari na nagmungkahi na maglakad silang magkasama. Habang nasa daan, nagkasundo sila dahil sa kanilang interes sa pag-aaral ng mga diskarte sa labanan sa akademya at mabilis na naging magkaibigan. Pagkatapos nilang tumungo sa seremonya ng pasukan, at isang babae ang nagsalita na nagngangalang Sequoia para ipaliwanag na kailangan nilang lahat na lumahok sa isang seremonya ng kwalifikasyon kung saan ang taong nakaupo sa tabi nila ang kanilang magiging kapareha. Gayunpaman, nagulat ang lahat nang ibunyag niya na mapipilitin silang lumaban sa isang tunggalian at tanging ang mananalo lamang ang maaaring mag-enroll sa akademya. Habang natatarante si Amari, tinanong ni Toro kung maaari silang magpalit ng kapareha, ngunit iginiit ng babae na ito ay bahagi ng malupit na katotohanan ng kanilang paaralan. Pagkatapos ay sinabihan niya ang mga estudyante na gamitin ang mga sandata mula sa kanilang mga kaluluwa na tinatawag na blaze para masecure ang kanilang mga pwesto. Dahil dito, naghiwalay ang mga estudyante sa pares at nagsimulang maglaban ng matindi para sa kanilang pwesto sa paaralan. Gayunpaman, nanatili si Toru sa kanyang kinatatayuan habang binabalikan ang isang traumatikong alaala mula sa kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, ibinalik siya ni Amari sa realidad at ipinaliwanag na mayroon siyang mahalagang gagawin, na nangangahulugang hindi siya maaaring umatras sa laban. Pagkatapos ay pinaandar niya ang kanyang apoy at hinugot ang isang espada upang hamanin siya. Gayunpaman, tumanggi si Toro na gamitin ang kanyang sandata at iniwasan lamang ang kanyang pag-indayog habang sinisira niya ang lupa. Tumanggi si Amari na tumigil, ngunit patuloy na nabigong tamaan si Toro hanggang sa hawakan niya ang kanyang kamay at sinabihan siyang sumuko. Sa sandaling iyon, isang sandata mula sa isa pang estudyante ang lumipad patungo kay Amari, ngunit nagawa ni Toro na iwasan ito gamit ang kanyang kalasag sa apoy. Nang makita ito, napagtanto ni Amari na si Toro ay isang irregular dahil ang kanyang apoy ay hindi isang sandata, ngunit tumanggi pa rin siyang umatras at sinubukang hamampas muli. Gayunpaman, hinaranggan ito ni Toro at natalo siya, dahilan upang lumipad ang kanyang espada sa buong silid. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok si Amari sa kabilang panig ng silid, na nagtapos sa kanilang tunggalian nang siya ang lumabas na panalo. Pagkatapos ng seremonya, pinasalamatan ni Amari si Toro sa pagiging mabait sa kanya, ngunit binalaan siya na huwag maliitin ang kanyang mga tunggalian sa hinaharap. Pagkatapos ay hinaanggad niya ang swerte sa kanya sa paaralan at umalis na. Kalaunan sa klase, hinintay ng mga estudyante ang kanilang susunod na klase nang pumasok ang isang may puting buhok na babae na nagngangalang Jolie. At sa lahat ng mga lalaki sa klase, pinili niya si Toro na makaupo at tumitig ng matalim. Sinubukan ni Toro na tanungin kung bakit niya ito tinitingnan na parang merienda sa hating gabi, ngunit tumanggi si Jolie na sagutin ito. Nang sandaling iyon, isang babae na nagngangalang Reta ang lumipad sa bintana at nagpakilala bilang kanilang homeroom teacher. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang bawat estudyante ay ipapangkat ng pares upang makasama ang kanilang partner. At tulad ng seremonya ng kwalifikasyon, ang kanilang partner ang uupo sa tabi nila. Agad na natarante si Toro, iginiit na hindi siya maaaring makihati sa isang kwarto sa isang babae. Ngunit sinabi sa kanya ni Reta na wala ng ibang pagpipilian at pinayuhan silang huwag masyadong maingay sa gabi. Nang gabing iyon, pinalaya si Toro sa dorm ng lalaki na parang daga sa kalye at walang pagpipilian kundi ang pumunta sa kanyang kwarto kasama si Jolie. Pagdating niya roon, sinubukan niyang magpakatatag hanggang sa makita niya si Jolie na nakasuot na lamang ng kanyang pantulog. Kaya mabilis siyang umatras bago pa man mapunta sa ibang bagay. Matapos kumalma, tinanong ni Toro si Jolie kung bakit nakatitig ito sa kanya buong araw. Kaya bigla siyang gumapang papalapit sa kanya habang ipinaliwanag niya na interesado siya sa kanya. Mabilis na tumibok ang puso ni Toro nang tingnan niya ang plot armor nito, ngunit ipinaliwanag niya na interesado siyang matutunan ang teknik na ginamit nito para pabagsakin si Amari. Gayunpaman, sinabi ni Toro na hindi niya ito matuturuan dahil ang galaw na ito ay nagdudulot ng labis na pagkapagod sa kanya at maaaring masaktan siya. Bigla,
Nagsimulang makaramdam ng pagod si Jolie mula sa araw at bumagsak sa kandanggan ni Toro. Mabuti na lang at hindi kasing desperado ni Toro ang mga talunan habang nanonood nito. Kaya, inihiga niya ito sa kama na parang isang alpha male at binati ito ng magandang gabi. Kinabukasan, nagising si Toro at nakita si Jolie sa kanyang kama. Kaya, tiningnan niya ang ibabang higaan para siguraduhing hindi siya nag-i-imagine. Nang magising si Jolie, sinubukan niyang tanungin kung bakit ito nasa kanyang kama, ngunit pinatahimik siya nito at tiningnan ang kanyang mga asset. Nang araw na iyon, habang pahinga, narinig ni Toro ang chismis tungkol sa kanya at kay Jolie na nagkakasiyahan sa kanilang dorm noong gabi, ngunit hindi niya ito pinansin. At nang sa wakas ay nakahanap na sila ng makakainan, dumating ang ilang kaklase na nagngangalang Tumoy at Miyabi at humiling na umupo kasama nila. Matapos silang paupuin ni Toro, sinimulan silang sermonan ni Tumoy kung bakit hindi angkop para sa kanila na magsama sa isang dorm. Gayunpaman, sinabi ni Jolie na wala nang mas hihigit pa sa pagyakap ni Toro sa kanya noong nakaraang gabi. Nang marinig ito, nataranta ang mga babae at tinawag si Toro na isang lalaking may kultura. Sa kalaunan sa klase, habang itinuturo ni Reta sa mga estudyante ang tungkol sa kanilang mga kapangyarihan at kung paano ito gumagana, humingi siya ng mga mungkahi sa mga estudyante habang binibigyan sila ng mga magagandang pangalan. Gayunpaman, nang tawagin niya si Toro na iregular na nakatira sa bahay, nilinaw ni Toro na sila ni Jolie ay magka-roommate lamang habang tinitignan siya ng lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Toro kay Jolie kung paano ang kanyang komento sa cafeteria ay nagpapamukha na sa kanya ngayon na si Nico sa lahat ng nasa paaralan. Samantala, ipinaliwanag ni Reta na mas lumalakas sila habang nagsasanay at idinagdag na maaari nilang mapataas ang antas ng kanilang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng isang ritual ng sublimasyon na ginaganap sa pagtatapos ng termino. Gayunpaman, ang mga estudyanteng hindi sapat ang pagsasanay sa kanilang mga katawan at isipan ay hindi hanggat sa antas, at matatanggol kung hindi sila makakapag-ahon ng kahit isang antas sa buong taon. Ang pagkarinig nito ay nakasira sa mood ng mga estudyante, ngunit idinagdag ni Reta na susunod silang magkakaroon ng pagsasanay sa labanan. Habang nagpa-practice ng labanan, humingi ng tawad si Tumoy kay Toro dahil sa pagtawag niya sa kanya sa cafeteria. At nang idagdag niya na ipinaliwanag sa kanya ni Jolie ang sitwasyon, sinabihan siya ni Toro na tumigil dahil nagsisimula ng magkaroon ng ideya ang lahat ng tao sa paligid. Sa kabila nito, mas humingi ng tawad si Tumoy. At nang subukang bumangon, nadulas siya at nauwi sa paguntog sa rocket launcher ni Toro. Kaya, sinubukan niyang humiwalay sa kanya, ngunit lalo lamang lumala ang sitwasyon. At saka lang dumating si Jolie at naisip na nagsasanay sila ng mga teknik sa ibang bagay. Ilang sandali ang lumipas, habang naglalaban sina Jolie at Tumoy, namangha ang ibang mga estudyante sa kung gaano sila kagaling lumaban. Nagulat, tinanong ni Toro si Terasaki kung natuto na ba si Tumoy ng martial arts dati. At bilang tugon, sinabi ni Terasaki na siya ay mula sa isang sinaunang paaralan ng martial arts na may kakaibang estilo ng pakikipaglaban. Pagkatapos ay sinabi ni Terasaki na humanga siya nang makitang nakatapat sa labanan ni Jolie si Tumoy at tinanong si Toro kung may alam ba siya tungkol sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Toro na hindi pa sila masyadong nag-uusap dahil isang linggo pa lang silang magkasama. Pagkatapos, sinabi ni Toro na gusto niyang makipagtulungan kay Terasaki kapag oras na para sa opisyal na battle dahil hindi uubra sa kanya ang kombinasyon ng lalaki at babae. Ngunit sinabi ni Terasaki na hindi siya mahuhuli na nakikipagtulungan sa isang mahina at hiniling kay Toro na ipakita sa kanya kung gaano na ito kalakas. Habang pinupuri ni na Jolie at Tumoy ang isa't isa pagkatapos ng pagsasanay, dumating si Miyabi na may dalang mga tuwalya para sa kanila at pinuri sila. Gayunpaman, nang tanungin ni Jolie kung gusto niyang maging susunod niyang kalaban, mabilis na tumanggi si Miyabi, habang itinuon ni Tumoy ang kanilang atensyon kina Toro at Terasaki na nagpa-practice. Mamaya sa dorm, tinanong ni Toro si Jolie kung nagpa-practice na ba siya ng hand-to-hand combat dati, at isiniwalat niya na natuto siya sa ilang video, na nag-iwan kay Toro na humanga. Nang magkomento siya na mahusay din sila ni Terasaki, sinabi ni Toro na ito ay dahil natuto sila sa iisang dojo noong mga bata pa sila. Pagkalipas ng ilang linggo, natagpuan ni Terasaki si Toro na naghihintay kay Jolie at nagkomento na maganda ang suot nitong kasuotan.
Habang naglalakad palayo si Terasaki, ipinaalala ni Toru sa kanya ang tungkol sa pagpaparehistro ng duo na magaganap kinabukasan, at sinabi niyang alam na niya. Di nagtagal, habang naglalakad sina Toru at Jolie papunta sa kanilang dorm, tinanong niya kung sino ang napili niya na maging opisyal na duo, at sinabi ni Jolie na iniisip niyang makipagpares kay Tumoy. Pagkatapos ay tinanong ni Jolie kung makikipagpares ba siya kay Terasaki, at kinumpirma ni Toru na siya nga. Doon lang nila napagtanto na nasa ilalim sila ng cherry blossom. At pagkatapos nilang magkomento sa ganda nito, sinabi ni Jolie na pangalawang beses na nilang nagkita sa ilalim ng cherry blossom. Nagulat na napansin niya ito noong araw ng seremonya ng pagpasok, biglang nabalisa si Toro at iminungkahi na mag-flower viewing sila sa susunod na taon. Mamaya ng gabing iyon, nagising si Toro at nakita si Jolie na nasa kama niya. Kaya sinubukan niyang maglagay ng distansya sa pagitan nila, ngunit hinawakan ni Jolie ang kanyang damit at tinawag ang kanyang ama. Nang marinig ito, napagtanto ni Toro na malamang ay may problema siya sa ama, kaya hinayaan niya lang ito. Kinabukasan sa opisina ng ehekutibo, nalaman ni Toro at Terasaki na magpapatuloy ang pagpaparehistro hanggang gabi, ngunit dahil siksikan ang opisina, napagpasyahan nilang gawin ito mamaya. Habang papunta, nakita ni Toro si Jolie na kausap si Tumoy at inakala niyang nagpares na sila. Pagkatapos, bumalik sina Toro at Terasaki sa opisina at binigyan ng panunumpa na babasahin habang hawak ang kanilang mga blazers. Nang sandaling iyon, dumating sina Tumoy at Miyabi upang magparehistro, na ikinagulat ni Toro, na nagtanong tungkol kay Jolie. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Tumoy na nakapagdesisyon na siyang makipagtulungan kay Miyabi nang magtanong si Jolie. Nang marinig ito, napagtanto ni Toro na may iwan si Jolie na mag-isa. Kaya, lumingon siya upang humingi ng tawad kay Terasaki, na nakita na ang mangyayari, at sinabihan siya ni Terasaki na umalis. Mabilis na nagmadali si Toro upang hanapin si Jolie. At nang sa wakas ay matagpuan niya ito, tinanong niya kung bakit hindi niya sinabi sa kanya na tinanggihan siya ni Tumoy. At bilang tugon, sinabi ni Jolie na wala siyang magagawa tungkol dito. Nang sandaling iyon, sinabi ni Toro na maaari siyang umasa sa kanya at tinanong kung gusto niyang maging kapareha nito. Nagulat si Jolie, nagtanong tungkol kay Terasaki at sinabing baka hindi na naman sila maintindihan nito. Ngunit sinabi niyang masigurong kailangan nilang ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa kanila. Nang patuloy na magbigay ng mga dahilan si Jolie kung bakit siya isang masamang pagpipilian, inalok siya ni Toro ng tulong at hiniling na bumuo ng isang duo kasama niya. Matapos siyang sumang-ayon, pinagsama nila ang kanilang mga blaze at binigkas ang panunumpa. Kalaunan sa dorm, nagsimulang antukin si Jolie sa mesa. Kaya, sinabihan siya ni Toro na matulog na. Gayunpaman, ilang sandali pa, naabutan niya ito sa kanyang kama, kaya tinanong niya kung nag-sleepwalking ba ito. Bilang tugon, sinabi ni Jolie na ang mag-asawa ay palaging nakatadhana para magkasama dahil nanumpa sila nagugugulin ang kanilang oras na magkasama. Nagulat si Toro, sinabi niya na masamang ideya ang maghati sa kama, ngunit itinuro ni Jolie na sa bahay, kasama niya ang kanyang ina sa kama. Pagkatapos ay itinuro ni Toro na hindi siya ang kanyang ina, at sinabi ni Jolie na espesyal siya dahil gusto niya itong tawaging Daddy Toro. Kaya, pumayag si Toro na hayaan siyang matulog sa kanyang kama ng isang beses lamang. Kinabukasan sa klase, sinabi ni Rete na magkakaroon sila ng isang blaze na labanan at ipinaliwanag na sa labanan, lahat maliban sa kanilang mga kapartner ay magiging magkaaway. Kaya ng araw na iyon, sina Jolie at Toro ay nagpractice sa kakahuyan. At pagkaraan ng ilang sandali, natutukan si Toro sa dulo ng espada ni Jolie at sumuko. Habang nagpapahinga sila, nagreklamo si Toro na ito na ang pang-apat na sunod-sunod niyang pagkatalo, at sinabi ni Jolie na gumagalaw siya na parang tito mo kapag lasing. Pagkatapos ay inamin ni Toro na nahihirapan siyang hawakan ang kanyang kalasag. Kaya ipinakita sa kanya ni Jolie ang ilang mga galaw at binigyan ang mga ito ng mga pangalan. Natuwa rito, sinabi ni Toro na magandang ideya ito at, ipinakita naman sa kanya ang pangwakas na galaw na ginamit niya noong araw ng seremonya ng pasukan, habang ipinaliwanag na nagdudulot ito ng nakakasawi na pinsala sa target. Kalaunan ng araw na iyon, naglakad si Toro papunta sa field at nakita si Miyabi na pagod sa pagtakbo. Nang siya ay bumagsak, nagmadali siyang lumapit upang tulungan siya at binuhat siya sa kanyang likod. Nang bumalik ang kanyang malay,
Nahihirapan siyang bumaba sa kanyang likuran, ngunit tumanggi si Toru dahil sa hindi kapani-paniwalang pakiramdam ng kanyang mga asset. Nang sa wakas ay kumalma na siya, tinanong niya kung bakit siya binubuhat nito, at ipinaliwanag ni Toru na dinadala niya siya sa infirmary dahil bumagsak siya. Matapos siyang magpasalamat para dito, sinabihan siya ni Toru na maging mahinahon, ngunit sinabi ni Miyabi na hihilahin niya si Tomoe pababa kung hindi siya makakapag-level up. Nang marinig ito, tinanong ni Toru kung tatakbo ba siya para maabyutan ang kanyang kasama, at sinabi ni Miyabi na wala na siyang ibang maisip. Kaya ipinaliwanag ni Toru na ang pagtakbo ay maaaring makatulong sa kanya dahil ang kanyang mga pangunahing kakayahan ay hindi nakasalalay sa talento, ngunit pinayuhan niya siyang magdahan-dahan. Sa wakas ay dumating ang araw ng mock battle, at sa sandaling tumunog ang mga kampana, ginamit ng mga estudyante ang kanilang mga armas. Habang tumatakbo sila sa kakahuyan, tumalon palabas ng bush ang kanilang mga unang kalaban at walang kahirap-hirap na natalo. Kaya nagpatuloy sila sa mga larangan ng digmaan at natalo ang mas maraming kalaban. Di nagtagal, nakasalubong nila ang ilang mga babae na nakadamit na gustong-gusto ng bawat lalaki. At habang iniisip ni Toru kung ano ang susunod na gagawin, natalo ni Jolie ang mga babae ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, itinuro ni Toru na mayroon pa silang 1 oras, at dahil karamihan sa mga duo ay natanggal na, iminungkahi niya na suriin nila ang mga lugar na hindi pa nila nasuri noon. Kaya tumungo sila sa gusali ng paaralan, at habang tumatakbo sila sa isang pasilyo, biglang hinarang ni Toru ang isang atake mula kay Tomoe, na pagkatapos ay lumabas mula sa dilim at sinabing matagal na niyang inaabangan ang pakikipaglaban sa kanila. Nang tumugon si Toru na nagsasabing pareho sila ng nararamdaman, biglang umatake si Tomoe gamit ang isang sandata, ngunit hinarang ni Toru ang atake nito gamit ang kanyang kalasag habang si Jolie ay tumalon upang maiwasan ang atake. Sa puntong ito, sinabi ni Toru na si Tomoe ay hindi magiging isang madaling kalaban, at bilang tugon, ipinagmalaki ni Tomoe ang kanyang iba't ibang estilo ng pakikipaglaban at mga armas. Nang sandaling iyon, inatake niya sila at tinawag si Miyabi, na pagkatapos ay ginamit ang kanyang sandata at umatake mula sa likuran. Nang sandaling iyon, sinabihan ni Jolie si Toru na bantayan siya habang tumatakbo siya patungo kay Tomoe. Samantala, hinarang ni Toru ang atake ni Miyabi gamit ang kanyang kalasag, ngunit itinulak niya ito pabalik hanggang sa mawala ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, inamin ni Tomoe na wala siyang silbi habang pinuri siya ni Toru at iminungkahi na magsikap sila upang maging mas malakas. Samantala, hinarang ni Jolie ang mga atake mula sa cade ng talim ni Tomoe, at agad niyang natunton ang daanan, itinutok niya ang kanyang espada kay Tomoe, sinasabihan itong sumuko. Nang mamangha si Tomoe sa kung paano inaasahan ni Jolie ang kanyang atake, sinabi ni Jolie na hindi niya maaaring ibaba ang kanyang depensa sa harap ng isang taong kasing husay niya. Matapos aminin ni Tomoe ang pagkatalo, napagtanto ni Toru at Jolie na isa na lang ang oras nila para sa labanan, kaya nagpasya silang hanapin si Terasaki at ang kanyang duo. Bigla, nakarinig sila ng malakas na sigaw at nagmadaling lumapit para tingnan ito. Doon nila natagpuan si Terasaki at ang kanyang duo na talunan at tinanong kung ayos lang sila. Pagkatapos ay dumating si Reta at nagtanong kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Toru na kara-rating lang nila. Habang sinusubukan nilang alagaan si Terasaki, bigla silang binalaan ni Terasaki na lumingon sa kanilang likuran. At paglingon, inatake sila ni Reta gamit ang kanyang espada. Mabuti na lang at naiwasan nila ang pag-atake. Kaya pinuri niya sila dahil sa kanilang mabilis na pag-iwas, na ikinagulat ni Toru, na nagtanong kung bakit niya sila inaatake. Pagkatapos ay tinanong ni Jolie si Toru kung ayos lang siya, ngunit napagtanto niyang nasugatan siya, na ikinagulat niya nang malaman niyang maaaring sugatan siya ng isang blaze weapon. Pagkatapos lang, tumawa si Reta at ipinaliwanag na hindi tulad ng pinaniniwalaan nila, ang mga blaze weapon ay maaaring makasakit sa mga tao sa pamamagitan ng pagbabago sa paraan ng pag-iisip ng gumagamit. Biglang umatake muli si Reta, ngunit sa pagkakataong ito ay pinigilan siya ni Jolie at tinanong kung ang ibig niyang sabihin ay maaaring makapinsala sa mga tao ang blaze kapag ginamit ng may layuning pumaslang ng mga buhay. Kinumpirma ito ni Reta at binalaan silang huwag sabihin kahit kanino. Pagkatapos nito, kinuha niya ang blaze ni Terasaki at sinira ito, na nagpasigaw kay Terasaki,
habang ipinaliwanag niya na ang pagsira sa Blaze ay nakakasira sa espiritu ng gumagamit sa loob ng isang buong araw. Naiinis, tinanong ni Toro kung bakit niya sila inaatake, at sinabi ni Reta na trabaho niya ang pagpuksa sa mga bagong recruit. Agad siyang tumalon at inatake sila mula sa itaas, ngunit binantayan ni Toro ang sarili gamit ang kanyang kalasag habang si Jolie ay inatake at bumangga sa isang haligi. Pagkatapos ay inatake siya ni Toro mula sa likuran, ngunit naiwasan ni Reta ang bawat isa sa kanyang mga pag-atake at gumanti gamit ang isang sipa sa kanyang tiyan. Nang sinubukan niyang atakihin ang ulo nito, sumugod si Jolie upang iligtas siya ngunit natamba sa sahig. Kaya sinubukan ni Reta na unang tapusin siya, ngunit tinamaan si Toro gamit ang kanyang kalasag habang tinatanong si Jolie kung ayos lang ba siya. Sinabihan ni Reta si Toro na mag-alala muna tungkol sa kanyang sarili at sinabing ang mga mahihina ay nararapat masawi. Bigla itong nagdulot ng ilang mapait na alaala kay Toro, kaya't nagalit siya at inatake ito gamit ang kanyang lihim na galaw. Gayunpaman, nakatakas si Reta dito at nagtanong kung sino ang unang handang masawi. Pagkatapos ay tumayo si Jolie upang ipagtanggol si Toro, na pagkatapos ay sumugod upang umatake na nagsasabing paprotektahan niya si Jolie. Kaya't naglunsad si Reta ng sunod-sunod na pag-atake kay Toro, at nang mapa-address niya ito, binanggit ni Toro ang isang pag-atake na binanggit ni Jolie habang sila ay nagpa-practice, at naunawaan ni Jolie ang pahiwatig. Kaya't dumulas siya upang harangan ang atake ni Reta habang sumusugod si Toro at sinira ang kanyang sandata. Kinabukasan, pinasalamatan ni Toro si Jolie sa pag-unawa sa kanyang pahiwatig sa panahon ng labanan, habang pinuri siya ni Jolie sa paggamit ng kanyang utak. Sinabi ni Toro na naaresto si Reta at nagtaka kung ano ang ibig niyang sabihin sa paggawa ng kanyang trabaho. Pagkatapos nito, natigilan si Toro dahil sa kanyang mga sugat at sumugod si Jolie upang tulungan siya, ngunit siya ang nangunguna. Nagkataon, pumasok sina Tumoy at Miyabi na may dalang mga pagkain para sa kanila at nataranta nang makita sila. Kinagabihan, nagising si Toro mula sa isang bangungot at nakitang pinagmamasdan siya ni Jolie, kaya sinabi niya rito na kailangan lang niya ng sariwang hangin. Paglabas, sinundan siya ni Jolie at tinanong kung sino si Yutuha dahil binubulong nito ang pangalan habang natutulog. Sinabihan niya itong kalimutan na lang ito, ngunit idinagdag ni Jolie na nagbanta itong tatapusin ang isang tao habang natutulog at tinanong kung ang layunin nito ay paghihiganti. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Toro ang isang peklat sa kanyang likod at isiniwalat na isa lamang itong tagapaghiganti tulad niya. Sa ibang lugar, isang babaeng nagngangalang Lily ang lumangoy sa isang sapa. At pag-ahon, sinabi niya sa kanyang katulong na si Sarah na makikilala niya ang isang taong kasing espesyal niya. Kinabukasan, nagising si Toro at nagtaka kung panaginip lang ba ang lahat ng nangyari sa gabing iyon. Pagkatapos ay lumingon siya at may naramdamang malambot, kaya iminulat niya ang kanyang mga mata at napagtanto na ang kanyang kamay ay nasa malambot na asset ni Jolie. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang kamay upang maiwasan ang isang kaso, ngunit hinawakan ito ni Jolie at ibinalik sa kanyang mga asset. Dahil sa gulat, nataranta si Toro at nahulog mula sa itaas na higaan. Pagkatapos, humingi ng tawad si Toro at sinabing hindi niya alam na nasa kama ito si Jolie. Kaya tinanong ni Jolie kung napakaliit ba ng kanyang maliliit na asset kaya hindi niya matukoy kung ano ang mga iyon. Ngunit nataranta si Toro at sinabing wala siyang karanasan sa pagkuha ng mga pyesa ng babae. Habang sinisisi niya ang sarili sa pagkakamali, sinabi ni Jolie na nakaramdam siya ng kalungkutan matapos maalala ang kanyang nakaraan at humingi ng tawad kay Toro. Kinabukasan sa paaralan, pagpasok sa klase, nagulat si Toro nang makita sina Terasaki at Tatsuki sa klase. Kaya tinanong niya kung bakit sila naroon. Bilang tugon, sinabi ni Terasaki na hindi sapat ang mga sugat para manatili sila sa kama. Nang marinig ito, nagkomento si Tumoy na malala ang mga pinsalang idinulot ni Reta sa kanila at pinayuhan si Terasaki na huwag ipagpilitan ang kanyang swerte. Sa pagharap kay Toro, tinanong ni Terasaki kung bakit niya sinabi kay Tumoy kung paano siya napahirapan. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Toro na dumating si Tumoy sa pinangyarihan at binigyan sila ng pangunang lunas. Nang marinig ito, nagpasalamat sina Terasaki at Tatsuki sa mga babae sa pagtulong sa kanila habang tinutokso ni Toro si Terasaki.
Nang sandaling iyon, nagtaka si Tumoy kung bakit nabaliw si Reta sa kanila noong labanan, at isiniwalat ni Toru na sinabi niyang ginagawa niya ang kanyang trabaho. Nang idagdag niya na hindi na nila siya makikita anumang oras sa lalong madaling panahon, casual na pumasok si Reta sa klase, tinanong kung sapat na ang pahinga ng mga estudyante at iminungkahing ipagpatuloy nila ang kanilang mga aralin. Pagkatapos, sinundan nila siya sa pasilyo na mukhang galit na tao. Kaya sinabihan sila ni Reta na maghanda para sa kanilang susunod na klase at huwag sumubok ng anumang kalokohan. Hindi ito pinansin, galit na tinanong ni Toru kung bakit siya nasa paaralan. At bilang tugon, ibinalita ni Reta ang pagdating ni Sequoia, ang chairman ng board, na pagkatapos ay ipinatawag ang mga estudyante sa kanyang opisina at isiniwalat na ibinalik niya si Reta. Pagkatapos ay ipinaalala ni Toru sa kanya na halos hindi na sila binuhay ni Reta, ngunit sinabi ni Sequoia na nakaligtas sila, at higit sa lahat, si Reta ang pinakamahusay sa pagsasanay sa kanyang mga estudyante. Hindi kumbinsido, sinabi ni Tumoy na isinasaalang-alang lamang ni Sequoia ang mga layunin habang binabaliwala ang mga paraan, at inamin ni Sequoia na ang mahalaga lamang sa kanya ay ang mga resulta. Habang nakatitig sa kanya ang mga estudyante nang hindi makapaniwala, sinabi ni Sequoia na sasali sila sa isang ritual ng sublimasyon na mag-aangat sa kanila sa susunod na antas. Pagkatapos ay tinanong ni Toru kung sinusubukan ba niya silang suhulan, ngunit sinabi ni Sequoia na ito ay isang gantimpala para sa kanilang kahangahangang talento. Mamaya sa klase, naisip ni Toru ang hatol ni Sequoia habang itinuturo ni Reta sa mga estudyante ang tungkol sa pagtaas ng kanilang mga kakayahan kapag nag-level up na sila. Bigla, pumasok si Lily na parang siya ang may-ari ng lugar at tinanong si Toru kung siya ang irregular. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mukha nito na ilang pulgada ang layo mula sa kanya at kinumpirma na siya nga iyon. Sinabihan siya ni Lily na sundan siya, at habang palabas siya, itinuro ni Toru na nasa kalagitnaan siya ng klase. Pagkatapos ay tinanong ni Lily si Reta kung mayroon siyang anumang pagtutol, ngunit sinabihan ni Reta si Toru na ituloy na lang. Galit na galit, hiniling ni Toru na harapin niya ang anumang bagay na mayroon sila sa klase, ngunit sinabi ni Lily na wala itong kinalaman sa kanya. Nang sa wakas ay pumayag si Toru na sumama sa kanya, nagpakilala si Lily at inanunsyo na lumipat siya mula sa England. Pagkatapos, naupo sila sa isang pribadong shed kung saan inanunsyo ni Lily na magiging magkapareha na sila mula sa sandaling iyon. Nagulat si Toru nang sabihin niyang mayroon na siyang kapareha sa duo, ngunit sinabi ni Lily na hindi mahalaga dahil espesyal siya. Pagkatapos nito, isiniwalat niya na nakarinig siya ng mga tsismis tungkol sa isang irregular at dumaan sa maraming problema para lumipat ng paaralan, na ikinagulat ni Toru, na nagtanong kung ginawa niya iyon para lang bumuo ng duo kasama niya. Nang kumpirmahin ito ni Lily, itinuro ni Toru na nakasaad sa mga regulasyon ng paaralan na hindi maaaring buwagin ang mga duo. Gayunpaman, sinabi ni Lily na ang mga patakaran ay hindi nalalapat sa kanya dahil isa siyang exception at humingi ng tugon mula kay Toru, kaya tinanggihan niya ito at umalis. Mamaya ng araw na iyon, pinarusahan ni Reta si Toru dahil sa pagliban sa kanyang klase. At nang matarante siya, sinabi niyang parurusahan niya ito ng buong puso dahil hindi niya maaaring hawakan si Lily. Pagkatapos, nagbabad si Toru sa bathtub sa kanyang dorm, hiniling na sana'y may bumagsak na asteroid kay Reta kung nasaan man siya. Dumating si Jolie para ibigay sa kanya ang kanyang tuwalya, ngunit sinabihan siya ni Toru na iwanan ito sa pintuan. Maya-maya, habang umiinom sila ng tsaa, tinanong ni Jolie si Toru kung maaari silang matulog muli ng magkasama. Ngunit nang maalala niya ang nangyari noong huli, binago niya ang usapan at niyaya itong tumambay kasama niya. Nang pumayag itong lumabas kasama niya, tinanong ni Toru kung saan niya gustong pumunta, at sinabi ni Jolie na gusto niyang mamili ng mga bagong damit. Nang ma-excite na siyang umiwas sa tanong, tinawag siya ni Jolie mula sa kanyang kama at sinabihan itong sumama sa kanya sa kama. Kinabukasan, sumakay sila ng tren papunta sa lungsod para sa kanilang date, at naalala ni Toru ang sandaling niyaya niya si Miyabi na sumama sa kanila, ngunit tinanggihan siya nito. Maya-maya, nakarating sila sa mall, na nakakuha ng atensyon ng lahat, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sila ay minamasdan ni Miyabi at Tumoy. Pagkatapos, nakahanap sila ng tindahan, at bumili si Jolie ng ilang damit na susubukan habang si Toru ang gumaganap bilang hurado. Matapos subukan ang ilang damit,
Nagbayad si Jolie habang si Toru naman ay walang silbing tumatambay lang na parang talunang walang pera. Bilang tugon, sinabi ni Jolie na binili lang niya ang mga ito dahil nagustuhan niya ito. Di nagtagal, nilaybot nila ang iba pang bahagi ng mall, at bumili si Toru ng ice cream at rum raisin para kay Jolie. Sa di malamang dahilan, iniwan ni Jolie ang kanyang tasa at sinabing gusto niyang tikman ang tasa ni Toru. Kaya, nagreklamo siya tungkol sa pagpapakain sa kanya sa publiko. Gayunpaman, sinabi ni Jolie na lagi niya itong ginagawa kasama ang kanyang mga magulang. Kaya, pinigilan ni Toru ang mga kahihinatnan at pinakain siya mula sa kanyang tasa habang ginagawa rin niya ang pareho. Dahil sa kahihiyan, tinanong ni Toru kung nasiyahan ba siya at napansin niyang namumula ito, kaya tinanong niya kung nilalagnat ito. Ngunit mula sa kanyang galaw, napagtanto niyang lasing ito. Habang sinusubukan niyang ibalik ang kanyang katinoan, minanmanan sila ni Miyabi at Tumoy, iniisip na may seryosong nangyayari sa pagitan nila. Bigla, isang grupo ng mga talunan ang pumaligid kina Tumoy at Miyabi. Gayunpaman, sinubukan ng mga babae na umalis, kaya sinunggaban sila ng mga lalaki at pinigilan silang umalis. Nang magsimulang magiba ang sitwasyon, sumugod si Toru sa pinangyarihan at sinabihan ang mga lalaki na tumigil na. Sumama si Jolie sa kanila, ginulat ang ibang mga babae, habang sinasabi ni Toru na kasama niya ang mga babae. Habang pabalik-balik sila sa isyo, biglang nagpakita si Lily mula sa kung saan dala ang kanyang rifle blaze at pinaputukan ang mga tulisan. Bigla itong nakakuha ng atensyon ng mga tao, kaya't pinawala ni Lily ang kanyang sandata habang napagtanto ni Toru kung bakit siya tinawag na isang pambihira. Kalaunan, tiningnan ng mga babae ang seksyon ng tindahan ng mall at sinubukan ang ilang mga damit. Paglabas nila ng changing room, nakita nila roon si Toru at sinigawan ito dahil sa pagiging isang talunan. Pagkalipas ng ilang sandali sa paaralan, ikinwento ni Toru sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa rifle blaze ni Lily, ngunit hindi nila siya pinaniwalaan dahil wala pang nakakita or nakarinig nito. Pagkatapos ay sinabi ni Toru na marahil ito ang dahilan kung bakit siya tinawag na exception at itinuro na lumiban si Lily sa klase. Samantala, sa ibang lugar, pinakintab ni Lily ang isang rifle at iniisip ang ideya ng pakikipag-ugnayan kay Toru. Pagkatapos, habang nasa mga klase sa paglangoy, pinahanga ni Tumoy ang lahat sa kanyang kahangahangang husay sa paglangoy. At habang iniisip ng iba na magsumikap para maging katulad niya, naisip ni Toru na ito ay epekto ng pag-level up pagkatapos ng ritual ng sublimation. Nang maisip niya kung gaano siya kakaiba pagkatapos ng ritual, nakita ni Terasaki si Toru na naghahadges ng bola ng may napakalaking puwersa na tumatangay sa lahat. Gayunpaman, hinarang ni Tatsuki ang bola gamit ang kanyang kamao, na nagresulta sa isang napakalaking alon sa pool. Nang maisip ni Toru na mas mabilis at mas malakas na siya, nakita rin niya si Miyabi na mas mabilis lumalangoy kaysa sa lahat ng iba pa sa pool. Kaya, pinuri niya ang kanyang bilis at tinulungan siyang makaahon sa pool. Habang pinasasalamatan niya ito sa pag-cheer sa kanya, dumating si Tumoy at sinabihan si Miyabi na palakihin ang kanyang asset ng may pagmamalaki dahil nakarating sila sa susunod na antas. Sumali si Reta sa usapan, nagkomento tungkol sa mga asset ng babae at tinanong si Toru kung sumasang-ayon siya. Nahihiya, tinakpe ng mga babae ang kanilang mga asset habang sinabi ni Toru na wala itong kinalaman sa kanya. Nang sandaling iyon, umatras si Tumoy at tinawag si Toru na isang talunang nilalang. Samantala, tumalon si Jolie sa pool habang nanonood ang lahat, umaasang may mga mag-cheer. Ngunit sa kanilang pagkagulat, hindi na siya muling umahan. Habang ipinapakita niya ang kanyang kakayahan sa pagkalunod, tumalon si Toru upang iligtas siya. At pagkatapos niya siyang ilabas, isiniwalat niya na hindi siya tinuruan lumangoy sa kanyang dating paaralan. Natuwa nang makitang hindi mahusay si Jolie sa isang bagay sa unang pagkakataon, hiniling ni Tumoy sa kanya na bigyan ito ng pahinga habang nilalagyan siya ni Toru ng tuwalya upang maiwasan siyang siponin. Pagkatapos nito, sina Toru at Terasaki ay nagtungo upang subukan ang kanilang mga kakayahan na na-level up habang hiniling ni Miyabi na sana siya ang muntik ng malunod. Mamaya ng araw na iyon, habang papunta si Toru sa klase kasama si Jolie, hiniling niya sa kanya na turuan siya kung paano lumangoy. Pumayag siya at biglang sinabihan siyang magpatuloy nang wala siya. Kaya, tumungo siya sa pribadong shed upang salubungin si Lily, na umiinom ng tsaa.
Saka lang nagtanong si Toro kung bakit siya lumiliban sa klase, at sinabi ni Lily na ang akademya ay isang lugar lamang para magpalipas ng oras para sa kanya. Nag-aalala si Toro, sinabi niyang hindi siya makikipagkaibigan sa ganoong paraan, na ikinagulat ni Lily, na nagkomento naman na mabait siya sa pagliligtas sa mga babae sa mall noong nakaraang araw. Bilang tugon, sinabi ni Toro na normal lang sa kanya na tulungan ang kanyang mga kaibigan at sinabing may itatanong siya rito. Pinigilan siya ni Lily at sinabing sasagot lang siya kung isasama niya ito sa isang date. Sa klase, napansin ni Reta ang pagkawala ni Toro at tumawa, dahilan para mag-alala ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kanya. Samantala, labag sa loob ni Toro ang pakikipag-date kay Lily sa isang amusement park. At habang nag-aalboruto siya, lahat ay nakatitig sa kanya na parang kakalabas lang niya sa rehab. Nang sabihin sa kanya ni Toro na kumalma, mas natarante siya at sinamahan siya para kumuha ng litrato. Ngunit dahil nakadikit ang kanyang mga asset sa braso ni Toros, sinubukan niyang sabihin sa kanya, ngunit patuloy pa rin siya nitong hinihila. Pagkatapos, sumakay sila sa isang volcano ride at kumuha ng mga litrato ng magkasama sa isang photo booth. Nang araw na iyon, magkasama silang naupo sa isang parke, at nagkomento si Lily na mahina ang tibay ni Toro, ngunit sinabi niyang mas pagod na siya sa pag-iisip kaysa sa pisikal. Hindi ito pinansin, iminungkahi ni Lily na tingnan nila ang isang shooting monster building. Kaya, ginugol nila ang susunod na ilang oras sa pangangaso ng mga pekeng halimaw sa isang gusaling may temang kuweba na may multo. Habang nagpapaputok si Toro na parang may suot na piring, tinamaan ni Lily ang mga target nito sa isang putok lamang. Nagulat si Toro, at nagkomento na mahusay siyang magpaputok. Kaya, isiniwalat ni Lily na ang pangangaso ang paborito niyang libangan simula pagkabata. At bukod pa rito, isiniwalat niya na gumugol siya ng oras sa pag-assemble ng mga baril, na siyang paborito niyang mga armas. Nang idagdag niya na ang mga baril ay parang bahagi ng kanyang kaluluwa, tulad ng kanyang blaze, bumalik sa alaala ni Toro ang kanyang masasamang alaala. Pagkatapos, idineklara si Lily bilang manlalaro na may pinakamataas na score sa laro at ginantimpalaan ng isang stuffed animal. Sa kanilang pagbabalik, naliwanagan ang kalangitan ng mga paputok at sinabihan ni Lily si Toro na magtanong. Kaya, tinanong ni Toro kung bakit niya ginamit ang kanyang blaze sa isang pampublikong lugar, at sumagot si Lily na natural lamang na ipakita ito sa kanyang kapareha. Nang idagdag ni Lily na ang pagkaalam na mayroong kakaibang tao na katulad niya ay nagpasabik sa kanya, at pagkatapos niyang ilista ang lahat ng dahilan kung bakit dapat silang magduo, inalok niya ito ng tulong at hiniling na maging duo niya. Kalaunan, dumating si Toro sa dorm pagkatapos ng curfew at nakita ni Jolie si Toro na pabalik sa dorm. Ngunit nang makarating siya sa pinto, napagtanto niyang nakalak ito. Kaya, tinawag siya ni Jolie mula sa balkonahe at tumalon siya upang salubungin siya at nagpasalamat sa pagtulong sa kanya. Bigla, idiniin niya ito sa dingding habang ini-inspeksyon ng tanod ang lugar. At nang wala na siya, humingi ng tawad si Toro sa pagiging huli. Pagkatapos ay inamin niya na lumabas siya kasama si Lily at isiniwalat na hiniling nito sa kanya na bumuo ng duo kasama niya. Nang mag-alala si Jolie tungkol dito, isiniwalat ni Toro na tinanggihan niya ang kanilang alok at sinabi sa kanya ang tungkol sa pangako niya kay Jolie. Sa amusement park, sinampal siya ni Lily dahil sa pagtanggi sa kanya at sinabing hindi niya ito patatawarin bago siya galit na umalis. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Toro dahil sa hindi niya pagsasabi sa kanya tungkol sa mga kahilingan ni Lily kanina, ngunit hinawakan lamang ni Jolie ang mukha nito at nagpasalamat sa pagpili sa kanya. Kinabukasan, ginampanan ni Toro ang kanyang parusa sa pagtakbo sa paligid ng pitch at ginugol ang natitirang araw sa pagtulog sa klase. Nang sandaling iyon, inanunsyo ni Reta na magkakaroon sila ng interclass battle laban sa mga second year. Kalaunan, habang pinapanood ng mga estudyante ang mga second-year student na nagpa-practice, sinabi ni Reta na ilan sa kanila ay kasing lakas niya at pinayuhan na ang mga first-year ay gumawa ng isang mahusay na plano upang maiwasan ang paghiwa-hiwalay. Pagkaalis niya, nag-alala sina Toro at ang kanyang mga kaibigan tungkol sa pagharap sa kanilang mga makapangyarihang kalaban. Nang sandaling iyon, pumasok si Lily sa pitch upang tanungin ang mga senior kung maaari nilang simulan agad ang labanan at inalok na harapin silang lahat bilang kinatawan para sa mga first year. Nang marinig ito, inakala nilang nababaliw na siya. Kaya,
pinaputukan ni Lily ang isa sa kanila upang patunayan ang kanyang punto. Ilang sandali pa, pinaputukan ni Lily ang huling senior habang nanonood ang kanyang mga kaklase, nagulat. At nagkomento si Sequoia na mali para kay Lily na sirain ang isang kaganapang inihanda niya dahil lang sa isa siyang exception. Bilang tugon, sinabi ni Lily na mag-host siya ng isang dance party upang mapalalim ang kanyang relasyon sa kanyang mga kaklase, kung saan ang dress code ay ang kanilang blaze at gagawa sila ng musika gamit ang mga espadang nagbabanggaan. Sa araw ng labanan, naglalakad si Lily sa isang pasilyo sa lugar nang may isang babae na nagpana sa kanya, inaakalang tinamaan siya. Gayunpaman, nang mawala ang usok, napagtanto niya na nasalo ni Lily ang palaso. Kaya, agad siyang inatake ni Lily. Biglang tumakbo palabas ng kanilang pinagtataguan ng ibang mga estudyante para atakihin siyang lahat ng sabay-sabay, ngunit dinaig silang lahat ni Lily. Di nagtagal, nakasalubong niya si Toru sa pasilyo, at mabilis siyang humingi ng tawad sa pagtanggi sa kanyang kahilingan na bumuo ng duo kasama niya. Ngunit sinabi ni Lily sa kanya na huwag isipin na magiging magaan ang loob niya dahil humingi siya ng tawad. Bilang tugon, sinabi ni Toru na gusto niyang lumaban siya ng buong lakas at maaaring maging magkaibigan pagkatapos ng labanan. Nagulat, itinuro ni Lily na mahina ang kanyang talino, at bigla silang nag-atake sa isa't isa. Habang pinapaputukan siya ni Lily, umiwas si Toru sa mga bala at sinabihan siyang itigil ang pagsira sa gusali, ngunit sinabi niyang aayusin niya ito pagkatapos. Kaya, inaasinta at pinaputukan siya muli ni Lily, ngunit hinaranggan niya ang bala gamit ang kanyang kalasag, na ikinatuwa niya. Nang makalapit, nakipaglaban si Toru sa kanya sa isang malapitang labanan. At bigla, umatake si Tomoe gamit ang kanyang chain blade habang umaatake si Tatsuki gamit ang isang sibat. Nang sumugod si Jolie kay Lily ng masyadong maaga at sinubukang tadteren siya, napagtanto ni Lily na agad nila siyang sinusubukang pabagsakin. Kaya, tumalon siya sa ground floor at tinuruan sila kung bakit hindi maganda ang kanilang estratehiya. Nang mawala na sa paningin si Lily, tumalon din ang kanyang mga kaklase sa ground floor. Gayunpaman, natamba si Miyabi sa kanyang mga plot armor, kaya inalok siya ni Toru na tulungan siyang makatayo. Dahil sa hiya, tinanong siya ni Miyabi kung nakita niya ang nasa ilalim ng kanyang palda, ngunit tiniyak sa kanya ni Toru na hindi niya nakita. Pagkatapos, nagtipon sila upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang, at ipinaliwanag ni Tomoe na maaari nilang habulin si Lily or mag-ambush sa kanya. Nang sandaling iyon, nagkasundo silang lahat na habulin siya, kaya nahati sila sa dalawang grupo sa pagtatangkang daijin si Lily. Gayunpaman, nang tumingin-tingin ang grupo ni Toru sa paligid at hindi siya matagpuan, inakala ni Toru na maaaring nasa isang lugar siya na naghihintay para isa-isang atakehin sila. Bigla, napaputukan si Tatsuki at lumabas si Lily sa pinagtataguan, sinasabing ang pagbabalat kayo ang kanyang espesyalidad habang nangangaso. Dahil sa inis, inatake siya ni Toru habang hinaharangan niya ang mga atake nito, kaya sinabihan niya itong maghintay ng kanyang turno dahil siya ang pangunahing putahe. Nang sandaling iyon, hinabol siya ni Jolie, at sa kabila ng babala ni Toru na maghintay sa pagdating ng iba, sinabi niyang magiging maayos siya. Sa kasamaang palad, tumpak na nahulaan ni Lily ang kanyang mga galaw at pinasabog siya pabalik sa ground floor. Bago siya lumapag, nilayo ni Lily na paputukan siya, ngunit mabilis na sumugod si Tomoe upang iligtas siya mula sa bala, at mabilis silang nagtago doon. Napansin ni Toru na napaputukan si Tomoe, kaya humingi ng tawad si Jolie at inako ang kasalanan. Tinanong ni Tomoe si Jolie kung may nangyari ba simula nang maghapon siyang balisa, pero sabi ni Jolie, wala namang problema sa kanya. Pagkatapos nito, may naisip si Toru. Kaya di nagtagal, tumayo siya sa isang bukas na lugar sa gusali at nagdrama kung saan sila ni Jolie ang gumanap bilang Romeo at Juliet. Habang hinahawakan niya ang ulo nito at sinabing palagi siyang magiging duo nito, lumabas si Lily at tinanong kung nakalimutan ba nilang nasa gitna sila ng isang labanan. Bilang tugon, sinabi ni Toru na nabigla siya nito at isiniwalat niya na isa ito sa mga benepisyo ng pagiging isang mangangaso. Nang sumama siya sa kanila sa ground floor at iminungkahing huwag na lang silang maglaro, lumabas si Terasaki sa pinagtataguan at sinabing nakakainis ito. Kaya agad silang umatake, pero ipinagtanggol ni Lily ang sarili at inatake si Jolie, na pagkatapos ay ipinagtanggol ang sarili gamit ang kanyang blaze.
Dahil ayaw niyang maiwan, umatake si Terasaki mula sa likuran ngunit nadapa at bumagsak bago pasabogan ang utak ni Lily. Gayunpaman, nang umatake si Toro, pinaputukan siya ni Lily, na ikinagulat ng kanyang mga kasama. Sa kabila nito, sinabi ni Toro sa kanila na maaari pa rin silang manalo sa laban dahil nasa kanya na si Lily kung saan niya gusto. Kaya't hinampas niya ang sahig gamit ang kanyang blaze at tumalon si Lily mula sa lupa bago pa man siya maapektuhan ng nagresultang lindol. Mula sa kawalan, sumugod si Miyabi kay Lily gamit ang kanyang sibat, ngunit naiwasan niya ang atake, na ikinagulat ng kanyang mga kalaban nang paputukan niya sina Toro at Jolie. Habang gulat na nanonood si Toro, sinabi ni Lily na hindi niya kailangang mag-reload ng mano-mano gaya ng inaakala nila. Gayunpaman, sinabi ni Toro na nakikita niya ang kanyang mga kasinungalingan habang biglang tumayo si Jolie at inatake si Lily gamit ang kanyang espada. Nagulat si Lily, at nagtaka kung paano gayong sigurado siyang napaputukan niya si Jolie sa katawan. Doon niya napagtanto na ang kanyang bala ay hindi masyadong tumama kay Jolie habang ipinapahayag ni Toro na tapos na ang laban. Gayunpaman, nang kunin ni Lily ang kanyang rifle at tumangging aminin ang pagkatalo, naghanda si Toro para sa isa pang laban ngunit biglang napaputukan. Habang dumudugo siya, sinabi niya na ang bala ay mula sa isang totoong baril. At saka lang pumasok ang ilang mga lalaking nakabaluti. Ang kanilang pinuno, na nagngangalang Kevin, ay nag-alis ng kanyang helmet at sinabi kay Lily na mayroon silang imbitasyon para sa kanya mula sa panday ng kagamitan. Nang marinig ito, sinabi ni Lily na hindi niya tatanggapin ang ganoong walang galang na imbitasyon. Ngunit pinaputukan siya ni Kevin at hiniling sa iba pang mga nakabaluti na atakihin siya kung tatanggi siyang sumunod sa kanila. Bigla, inatake sila ng mga estudyante gamit ang kanilang mga blaze, ngunit hindi ito epektibo laban sa kanilang baluti. Nang sandaling iyon, banihag ni Kevin si Miyabi. Kaya, tinanggap ni Lily ang kanilang imbitasyon, at habang hinahatid nila siya sa bubong, humingi siya ng tawad kay Toro dahil hindi niya natapos ang kanilang laban. Pagkatapos, habang nagtataka ang mga estudyante kung sino ang mga lalaki, sinabi ni Toro na wala siyang pakialam at ililigtas niya si Lily. Di nagtagal, pinigilan ni Toro ang mga lalaki at hiniling na ibalik nila si Lily sa kanila. Ngunit sinabi sa kanya ni Lily na hindi niya ito mailigtas sa kanyang mahinang kalagayan. Nang sandaling iyon, pinaputukan ni Kevin si Toro, na pagkatapos ay hinarang ang mga putok at itinoon ang bawat onsa ng enerhiya sa kanya sa isang suntok, na siyang bumagsak sa sahig. Bigla, natangay ang mga lalaki ng shockwave ng kanyang suntok habang hinawakan ni Toro si Lily at inatake ng iba pang mga estudyante ang iba pang mga lalaki. Samantala, itinutok ni Kevin ang baril kina Toro at Lily, kaya ginamit ni Lily ang kanyang blaze rifle at sabay nila itong nagpaputok. Pagkatapos, habang nagpasya sina Lily at Toro na tapusin ang kanilang laban kahit na nag-ambala, bumangon si Kevin mula sa mga guho at nagulat sa kanyang superior tungkol sa nabigong misyon. Gayunpaman, sinabi ng kanyang superior na ayos lang dahil ang kanilang layunin ay makuha si Sequoia, ang Blaze Sorcerer. Kinabukasan, habang kasama ni Toro ang mga kaibigan niya sa klinika, dumating si Lily, na ikinagulat niya. At nang tanungin ni Toro kung nawala siya, sinabi niyang kinukumusta lang niya ang kanyang kaibigan at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Pagkatapos nito, humingi siya ng tawad sa ibang mga estudyante dahil sa pagsira sa kanila at tinanong si Toro kung gusto nitong muling isaalang-alang ang kanyang kahilingan para sa duo. Gayunpaman, sinabi ni Toro na mayroon na siyang partner, at sumandal si Jolie sa kanya upang patunayan ito. Hindi ito pinansin, kinas ni Lily si Toro, na ikinagulat ng lahat. Maya-maya, naligo si Miyabi, iniisip kung paano siya nabihag, at inisip na isa siyang pabigat sa kanyang mga kaibigan. Nang sandaling iyon, dumating si Tumoy sa shower, sinabihan si Miyabi na tumigil sa pagdududa sa sarili at ibalik ang Miyabi na minamahal ng lahat. At nang marinig ito ni Miyabi, naisip ni Miyabi si Toro. Maya-maya, naglayag ang mga estudyante sakay ng barko para sa isang training camp. At sa barko, habang inaalagaan ni Toro ang kanyang partner na nahihilo sa dagat, dumating si Miyabi at tinanong kung kumusta na si Jolie. Bilang tugon, sinabi ni Toro na mas mabuting makalanghap siya ng sariwang hangin sa labas at tinanong si Miyabi kung bakit siya nasa labas. Bigla, namula si Miyabi at sinubukang umupo kasama si Toro.
Gayunpaman, umugoy ang barko at nahulog siya kasama ang kanyang mga asset kay Toro. Nang sandaling iyon, dumating sina Asaki at Tatsuki upang sabihin kay Toro na hinahanap sila ni Reta. Di nagtagal, nang magtipon ng mga estudyante, inanunsyo ni Reta na ang isla ay nasa abot tanaw na at kailangan nilang lumangoy papunta rito upang simulan ang training camp. Nagulat, tinanong ni Toro si Reta kung nauntog ba niya ang kanyang ulo bago ipahayag ang kanyang anunsyo. Pero ang mas malala pa, sinabi ni Reta na kailangan nilang lumangoy ng nakauniporme. Samantala, nakita ni Toro si Sequoia na nakatitig sa kanila mula sa tulay at sinabing lahat sila ay mga daga sa laboratorio para sa kanya. Kaya, ipinakita sa kanila ni Reta kung saan matatagpuan ang training center sa isang mapa at sinabihan silang kumilos na. Bigla, lahat sila ay itinapon sa karagatan. Ilang sandali pa, lumangoy si Toro habang nakasakay si Jolie at tiniyak sa kanya na maaabutan nila ang iba sa lalong madaling panahon. Nang sandaling iyon, huminto si Lily sa isang helicopter, inanunsyo na huli na siya dahil pumipili siya ng swimsuit. Nang sandaling iyon, inalis niya ang kanyang uniforme at tumalon mula sa helicopter, inanunsyo kay Toro na dumating na ang kanyang magiging asawa. Dahil sa inis, sinabihan ni Jolie si Lily na iwan si Toro dahil siya ang kanyang dual partner, na ikinagulat ni Lily, na nagtanong kung hindi ba siya marunong lumangoy. Nang magkomento siya tungkol sa paghila ni Jolie kay Toro pababa, iminungkahi ni Toro na pumunta sila sa isla habang hinahamon siya ni Lily sa isang swimming contest. Pagdating nila sa dalampasigan, sinubukan ni Toro na huminga ng malalim habang nagrereklamo si Jolie tungkol sa basang damit nito. Nang tangkain niyang alisin ang kanyang kasuotan sa dalampasigan, pinigilan siya ni Toro, kaya umalis siya upang maghanap ng ibang lugar kung saan niya ito mapapatuyuan. Pagkatapos nito, yumuko si Lily kay Toro upang bigyan ito ng lilam mula sa araw at humingi ng kiss bilang kapalit. Gayunpaman, natarante si Toro at nagmadaling hinabol si Jolie, ngunit nang matagpuan niya ito, napagtanto niyang nawala nito ang kanyang gamit sa karagatan. Sa ibang lugar sa isla, tumalon sina Tumoy at Miyabi sa mga bato sa kabila ng isang sapa, at nagreklamo si Miyabi tungkol sa pagpigil kay Tumoy. Nang sinubukan ni Tumoy na pabulaanan ito, natisod si Miyabi at sinubukan siyang iligtas ni Tumoy, ngunit pareho silang napunta sa sapa. Pagkatapos, nang magkomento si Miyabi na malamang ay nauna na ang lahat, sinabi ni Tumoy na hindi mahalaga dahil kikilos sila sa sarili nilang bilis. Kaya, humingi ng tawad si Miyabi, ngunit pinatahimik siya ni Tumoy at sinabing pinagdududahan siya ni Miyabi kapag pinagdududahan niya ang kanyang sarili dahil sila ay magkapareha. Samantala, sinubukan din ni Toro at ng mga babae na hanapin ang daan patungo sa training center, at inalis niya ang kanyang damit at ibinalot ito sa paa ni Lily para mapadali ang paglalakbay. Humanga, nagpasalamat si Lily sa kanya at nagsalita tungkol sa paggawa sa kanya bilang kanyang duo partner. Gayunpaman, iminungkahi ni Jolie na magpatuloy sila sa paggalaw, ngunit isang patpat ang kumapit sa kanyang palda, na naglantad sa lahat ng nasa ilalim, habang sinusubukan ni Toro na alisin ang mga imahe sa kanyang ulo. Bigla, ilang kutsilyo ng ninja ang itinapon kay Toro, ngunit sa kabutihang palad, naiwasan niya ang mga ito, dahilan para mapaisip si Lily kung may mga ninja na nakatira sa isla. Nang makita ang mga galaw sa kakahuyan, inakala ni Toro na ang mga nakabaluti na naman ang mga ito. Ngunit laking gulat niya nang biglang nag-activate ng mga apoy ang mga umaatake. Kasabay nito, nahulog sina Miyabi at Tumoy sa ilang mga patibong at agad na tumalon palabas ng kanilang pinagtataguan ang ilang mga ninja at inatake sila. Gayunpaman, nanindigan si Tumoy at ipinagtanggol ang sarili habang pinapanood ni Miyabi mula sa kanyang patibong at nagtataka kung bakit hindi siya makagalaw. Bigla, naisip niya ang paghihikayat ni Toro at pinag-activate ang kanyang blaze. Pagkatapos ay lumabas siya sa kanyang patibong at inatake ang mga ninja na nakapalibot kay Tumoy. Sa ibang lugar, habang ipinagtatanggol ni Toro at ng kanyang mga kasama ang kanilang sarili laban sa mga umaatake, napagtanto ni Lily na sinusubukan silang hulihin ng mga ninja gamit ang mga puno. Nang sandaling iyon, isa sa mga ninja ang naghagis ng kutsilyo sa kanya mula sa likuran. Ngunit dumating si Jolie sa tamang oras upang iligtas siya. Habang nagbabantay sila sa likod ng isa't isa, tinanong ni Jolie si Lily kung ano ang plano niya at ipinahayag na kailangan niya ng mas maraming espasyo para magawa ito. Kaya,
Tinawag ni Jolie ang isa pa niyang espada at pinutol ang mga nakapalibot na puno, na naglantad sa mga nagtatagong ninja. Samantala, nag-iisang lumaban si Toro para sa kanyang buhay at nagtaka kung sino ang mga ninja. Kaya, tinanggap niya ang tama mula sa isa sa mga bitag sa kagubatan at napaslang ang isa sa mga ninja. Nang sinubukan niya itong tapusin, bumukas ang maskara nito at napagtanto niyang si Amari iyon. Kasabay nito, sumuko na ang iba pang mga ninja kina Jolie at Lily. Kaya, sinabihan ni Amari si Toro na tanggalin ang kanyang mga kamay sa kanyang mga plot armor. Mamaya ng araw na iyon, sa isang welcome party na isinagawa para sa mga pangunahing estudyante, tinanggap sila ni Amari at ipinaliwanag na ang mock battle ang paraan ng kanilang mga klase sa tabing dagat. Matapos niyang mag-toast upang salubungin ang mga pangunahing estudyante, nagbuklod ang mga estudyante habang umiinom at kumakain. Pagkatapos, ipinahayag ni Toro ang kanyang pagkagulat tungkol sa pagkakaroon ng isang branch school, at ipinaliwanag ni Amari na ang mga aplikante na bumagsak sa seremonya ng kwalipikasyon ay inalok ng pagpasok sa branch school. Nang tanungin niya si Toro kung kumusta na sila sa akademya, dumating si Jolie at nagkomento na naubos na nila ang lahat ng karne. Kaya, inabutan siya ni Toro ng longganisa mula sa kanyang plato, at ipinakita niya rito kung gaano siya kagaling sa paggamit ng kanyang bibig. Sakto lang, dumating si Lily na may dalang 20 plato at inakala ni Toro na inalok siya nito, ngunit sinabihan niya itong pakainin na lang siya. Kaya sinimulan siyang pakainin ni Jolie, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, napagtanto niyang hindi si Toro iyon. Kaya sinabihan niya si Jolie na hayaan na lang si Toro. Samantala, nakita ni Toro si Sequoia at nilapitan ito upang humingi ng tawad sa maling paghusga sa kanya bilang isang walang pusong tao. Pagkatapos ay pinuri niya ito dahil hindi niya iniwan si Miyabi at ang iba pang mga estudyante, ngunit sinabi ni Sequoia na nagkakamali siya dahil tinipon lamang niya ang mga estudyante para gamitin bilang mga tauhan para sa Dawn Agency. Habang naglalakad siya palayo, sinabi ni Sequoia na ang tanging layunin niya ay makamit ang ganap na duo. Sa ibang lugar, pinuri ng ilang kababaihan si Miyabi sa pagkilos sa mga bundok, at ipinagmalaki ni Tumoy ang kanyang kapareha sa duo. Dahil sa kahihiyan, nagmadaling bumili ng pagkain si Miyabi at nakasalubong si Toro, na pinuri naman siya sa pagliligtas kay Tumoy. Biglang namula si Tumoy at naisip kung paano siya palaging pinapalakas ng loob ni Toro. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang umiibig na pala siya rito. Sa ibang lugar, ipinakita ng panday ng kagamitan, ang nagtatag ng levers, kay Kevin ang isang suit na ginawa niya at iminungkahing itago nila ito sa kanilang mga nakatataas hanggang sa maipakita nila sa kanila kung paano ito gumagana. Kaya tinanong ni Kevin ang tungkol sa codename ng kanyang misyon, at pinangalanan ito ng Smith bilang pagpili ng kagamitan. Pagbalik sa Branch Academy, natapos ni Toro ang pag-set up ng isang tolda at natuwa si Jolie dahil matutulog silang magkasama sa buong seaside lessons. Kinabukasan, naramdaman ni Toro ang isang mainit at malambot na sensasyon sa kanyang mukha at naramdaman ang kanyang kabilang kamay na nakulong sa pagitan ng mga hita ni Jolie. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at mapagtanto na napapaligiran siya ng mga asset, sumigaw siya at lumayo sa mga babae. Sa sandaling iyon, pumasok si Tumoy sa tolda upang ibalita na malapit nang magsimula ang pagsasanay, kaya natarante siya at tinawag si Toro na isang kawawang nilalang. Kalaunan habang nagsasanay, humingi ng tawad si Tumoy kay Toro dahil sa hindi pagkakaunawa sa kanya kanina at idinagdag na ipinaliwanag sa kanya ni na Jolie at Lily ang lahat. Dahil nahihiya, sinabihan siya ni Toro na bumangon, ngunit tumanggi si Tumoy at nag-gravel sa buhangin habang iniisip ng lahat kung ano ang nangyayari. Nang sinubukan ni Jolie na ipaliwanag na sila ni Lily ay natulog sa tolda ni Toro, pinatahimik siya ni Toro. Sinabi ni Miyabi na maaaring magalit si Reta kung hindi sila sasali sa isang grupo sa lalong madaling panahon, at biglang nagsimulang pag-usapan ng mga estudyante si Reta. Kaya nagpasalamat si Toro kay Miyabi sa pagligtas sa kanya, at agad siyang natigilan. Sa mga sumunod na araw, ginugol ng mga estudyante ang kanilang oras sa pagsasanay, at nang matapos sila, inanunsyo ni Reta na ang susunod na araw ang kanilang huling araw sa isla. Kaya sinabihan niya sila na gawin ang gusto nila, ngunit nagbabala na babalik siya sa kanilang porma kung mabaliw sila. Mabilis na lumapit si Lily kay Toro para sabihin na magpapaganda at magpapakintab siya ng kanyang balat para lang sa kanya.
Nang sandaling iyon, dumating si Jolie at sinabing maliligo sila, at itinulak niya si Lily. Pagkatapos umalis ng lahat, nanatili si Miyabi. Kaya, pinuri siya ni Toru sa pagsusumikap sa pagsasanay, ngunit sinabi niyang dahil iyon sa kanya. Dahil sa kuryusidad, tinanong ni Toru kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sinabi ni Miyabi na wala lang iyon at tinanong kung may plano ba siya para sa susunod na araw. Nang sabihin ni Toru na wala siyang plano, niyaya siya ni Miyabi na tumambay kasama niya at ng iba pang mga babae. Bilang tugon, tinanong ni Toru kung saan sila tatambay dahil walang mga hotspot sa paligid, at sinabi niyang sa beach sila pupunta. Kaya, napagtanto ni Toru na walang mas magandang lugar para sa isang tambayan habang tinatawanan siya ni Miyabi. Kinabukasan, nakaramdam ng pagkailang si Toru bilang ang tanging lalaki sa beach simula nang matulog si Terasaki, at abala si Tatsuki sa pag-flex ng kanyang mga kalamnan sa isang butas sa kung saan. Sa sandaling iyon, dumating si Jolie na suot ang kanyang swimsuit at tinanong si Toru kung ano ang hitsura niya suot ito. Bilang tugon, sinabi ni Toru na ang cute niya. At di nagtagal, dumating ang iba pang mga babae na suot ang kanilang mga swimsuit, na nagpakunot ng mga mata ni Toru. Nang tanungin nila ang kanyang mga saloobin tungkol sa kanilang mga hitsura, sinuri ni Toru ang kanilang mga asset at naghanap ng matatamis na salita upang ilarawan sila. Gayunpaman, sumama si Nareta at Miyabi sa kanila, ngunit hinawakan ng mga babae si Miyabi at pilit na tinanggal ang hoodie na suot nito sa ibabaw ng kanyang swimsuit. Nang makita ni Toru ang mga umiikot na bola ni Miyabi, sobrang nagulat siya at nagkomento na gusto niya ang kanyang swimsuit. Samantala, nag-alburuto si Reta habang sinasabing sawa na si Toru sa eksibisyon. Kaya nagmadali ang mga babae patungo sa karagatan maliban kay Reta, na pagkatapos ay sinipa si Toru at tinanong kung bakit hindi siya pinansin nito habang pinupuri ang mga babae. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Reta kung ano ang palagay niya tungkol sa kanyang swimsuit. Ngunit sinabi ni Toru na walang espesyal, kaya sinubukan ni Reta na tapusin siya. Samantala, pinanood sila ng ibang mga babae mula sa tubig, at nang magkomento si Amari na tila maayos naman sina Toru at Reta, sinabi ni Miyabi na maganda ito, na nagdulot ng pagdududa kay Amari. Pagkatapos, nagkasiyahan ang mga babae sa paglalaro habang ginagamit si Toru ayon sa gusto nila. Nang nakaupo siya sa dalampasigan at pinapanood ang mga babae na naglalaro sa tubig, nilapitan siya ni Miyabi at tinanong kung gusto niyang lumangoy kasama niya. Nagkataon na nakita ni Toru si Jolie na inanod sa tubig. Kaya, sumugod siya para tulungan ito, ngunit napagtanto niyang nagsasanay pala ito sa paglangoy. Pagkaahon niya sa tubig, sinundan siya ni Toru at nagulat nang mapagtanto niyang wala na sa dapat nitong lugar ang kanyang swimsuit. Kaya mabilis siyang lumingon at sinabing wala siyang nakita habang si Jolie ay nakakapit sa kanyang likuran at iminungkahing hanapin nila ang kanyang swimsuit habang tumututol si Toru. Di nagtagal, natagpuan nila ang kasuotan sa tubig at habang kinukuha nila ito, biglang lumabas si Lily mula sa tubig at hinawakan si Toru at hiniling na iligtas ito mula sa pagkalunod. Pagkatapos ay itinuro ni Toru na marunong itong lumangoy, ngunit sinamantala niya ang pagkakataon upang maghulog ng nakakapanghinang pick-up line. Habang nanonood ang ibang mga babae mula sa baybayin, tinanong ni Amari si Tumoy kung napansin ba niya na kakaiba ang kinikilos ni Miyabi. Bilang tugon, sinabi ni Tumoy na kahit matagal nang nalulungkot si Miyabi, bumalik na siya sa kanyang karaniwang sarili. Dahil sa pagkadismaya sa kanyang tugon, nagpa siya si Amari na alamin mismo. Kalaunan, habang naliligo si Toru ng mag-isa sa maligamgam na tubig, narinig niya ang mga babae na nagkukumpare ng kanilang mga plot armor. At nang marinig niya na F-cap si Miyabi, nataranta siya at sinubukang lunurin ang sarili mula sa pagkabigla. Samantala, inalog ni Reta ang mga mahiwagang orb ni Miyabi, na nagpasigaw sa kanya. Kaya nagsalita si Tumoy at sinabihan si Reta na itigil ang pananakit sa kanyang kapareha. Nang marinig ito, lumipat si Reta kay Tumoy at sinimulang imasahe ang kanyang mga asset. Ilang sandali ang lumipas, tinanong ni Amari si Miyabi kung umiibig ba siya kay Toru, at nadulas siyang nasabi na oo. Pagkatapos ay tinanong niya si Miyabi kung paano nalaman ni Amari, at isiniwalat ni Amari na lagi siyang nakatitig sa kanya. Dahil sa hiya, nagtago si Miyabi sa ilalim ng tubig habang sinabi ni Amari na mayroon siyang matinding kakompetensya.
Pagkatapos, ipinaliwanag ni Amari na gugustuhin ng bawat babae na makuha si Toro at hinikayat si Miyabi na ibigay ang kanyang makakaya. Habang pabalik sila, habang iniisip ni Miyabi kung paano niya ibibigay ang kanyang pinakamahusay, nadulas siya at napalay ang isang paa. Kaya, iminungkahi ni Amari na buhatin siya ni Toro, kaya inalok siya nito ng kanyang likod. Bigla, inanunsyo ni Amari na sila ni Tumoy ay nasa duty sa pagluluto. Kaya, kailangan na nilang umalis, at kinaladkad niya si Tumoy palayo, at sinundan sila ni Jolie. Habang paalis sila, sinabihan ni Amari sina Lily at Reta na magmadali, ngunit naramdaman ni Reta ang nangyayari at tinanong si Lily kung ayos lang ba sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Lily na lahat ay karapat-dapat sa isang patas na pagkakataon ngunit idinagdag na hindi siya matatalo. Samantala, walang kaalam-alam si Toro na nakatayo roon at nagtataka kung ano ang nangyayari. Kaya, habang binuhat niya si Miyabi at pabalik, itinuro niya na nagawa na nila iyon dati noong siya ay bumagsak. Bilang tugon, sinabi ni Miyabi na lagi siyang masaya tuwing chine-cheer siya nito. Kaya, sinabi ni Toro na patuloy niyang gagawin ang lahat para mapasaya siya. Kaya, hiniling ni Miyabi sa kanya na pasayahin siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa kanyang unang pangalan. Tinawag ni Toro ang pangalan niya, at nagkasundo silang tawagin ang isa't isa sa kanilang mga unang pangalan. Di nagtagal, pinanood nila ang paglubog ng araw, at hiniling ni Miyabi na ibaba siya. Nang sandaling iyon, naglakad sila sa dalampasigan, at doon huminto si Toro at ipinagtapat ni Miyabi ang kanyang nararamdaman sa kanya. Nang yayain niya itong lumabas kasama niya, nagkaroon ng isang kakilakilabot na pagbabalik-tanaw si Toro kung saan nawalan siya ng isang mahal sa buhay. Kaya humingi siya ng tawad at sinabing hindi niya ito makakasama dahil mahina siya. Dahil sa pagkailang, humingi ng tawad si Miyabi at tumakbo palayo, naiwan si Toro na nagmumuni-muni sa dalampasigan. At ilang minuto ang lumipas, napansin niya ang nasusunog na kampo. Samantala, isang hukbo ng mga nakabaluti na umaatake ang sumalakay sa kampo at pinaputukan ang lahat ng nakikita. Mas maraming sundalo ang tumalon mula sa isang eroplano kung saan idineklara ni Kevin na sila ay mga Libers, ang pangunahing tagapagwasak ng mga Diyos, ay nasa misyon ng pagpili. Sa gitna ng kaguluhan, napaslang ni Jolie ang ilan sa mga nakabaluti na lalaki, habang dinasarmahan ni Tumoy ang isa pagamit ang kanyang chain blade at sinabihan na alagaan ang mga sugatan. Nang sandaling iyon, nakita niya ang sundalong muling bumangon. Samantala, sa ibang lugar sa paaralan, pinagmasdan ni Sequoia ang sitwasyon at isiniwalat na ang mga Libers ay isa sa mga Equipment Smiths Corps. Nagkomento si Lily na mas sopestikado na sila ngayon kaysa dati, at kinumpirma ito ni Sequoia sa pagsasabing nagawa na nila ang kanilang layunin. Natuwa si Reta, sinabi niya na ang mga estudyanteng nasa level 2 ay hindi kayang talunin ang hukbo ng Libers, at sinabi ni Sarah na wala pang nasawi. Nagtanong si Lily kung may update tungkol sa mga reinforcement mula sa main school, at isiniwalat ni Sarah na may isang hukbo na sumalakay sa main school. Nang marinig ito, nagkomento si Sequoia na ang kanilang target ay ang underground research facility. Doon din, tinawag niya si Reta at sinabihan itong ipakita ang kanyang mga kapangyarihan ng walang pagpipigil habang inaabot ang isang serum para makapagsimula. Tuwang-tuwa si Reta, kinuha ang serum at tinurukan ang sarili nito, agad na nag-activate ng ibang antas ng kanyang mga kapangyarihan. Sa labas ng field, natamba si Miyabi habang umiiwas sa mga pag-atake mula sa isang umaatake, ngunit dumating si Amari sa oras upang iligtas siya at tinanong kung maayos lang siya. Nang sabihin ni Miyabi na ayos lang siya, tinanong ni Terasaki si Tumoy kung may plano ba ito. At nang umaasa siyang mananatili ang mga umaatake, dumating si Toro at humingi ng tawad sa pagiging huli. Kasabay nito, sumulpat si Reta sa isang bubong, tumatawa ng hysterical. At agad siyang pinaputukan ng mga umaatake, ngunit tumalon siya mula sa bubong at napaslang ang isang grupo ng mga sundalo gamit ang kanyang nakaunat na espada. Ipinahayag niya na nakalaya na siya mula sa isang nakakainis na limiter at idinagdag na malapit na siyang magsaya. Bigla, sabay-sabay siyang inatake ng mga sundalo, ngunit madali niya silang naalis at tinawag ang marami pa para umatake. Namangha ang mga estudyanteng nanunood sa kanya, at itinuro ni Toro na naka-level up na siya. Doon din, sinimulan siyang paputukan ng mga sundalo mula sa malayo,
ngunit hinaranggan niya ang mga atake gamit ang kanyang espada at gumanti sa pamamagitan ng pag-apak sa sahig ng sapat na lakas upang magdulot ng lindol. Sa pagharap sa mga estudyante, sinabihan sila ni Reta na lumayo kung ayaw nilang masaktan at nag-activate ng isang bagong blaze technique at ipinaliwanag na pagkatapos maabot ang level 4, maaari nilang ilabas ang mga nakatagong kapangyarihan ng kanilang blaze. Bigla, lumikha siya ng isang ring ng nagliliyab at umiikot na mga blade at inatake ang mga sundalo gamit ito. Pagkatapos, umalis si Reta para mangaso pa, habang iminungkahi ni Jolie na sumama sila sa iba. Ngunit biglang sumulpat si Tumoy at nagtanong kung kasama nila si Miyabi. Samantala, ipinaalam ni Sera kina Sequoia at Lily na na-neutralize na ang pag-atake sa pangunahing paaralan. Biglang may mga sundalong pumasok sa silid, at dumating si Kevin at inanunsyo na naroon siya para hulihin siya. Sa puntong ito, napagtanto ng mga babae na ang iba pang mga pag-atake ay mga paglihis lamang para makarating kay Sequoia. Pagkatapos ay lumapit si Kevin sa kanya, ngunit hinaranggan siya ni Lily, at sinabi niya sa kanya na hindi siya imbitado. Bigla, inilabas ni Lily ang kanyang blaze rifle at pinaslang ang dalawang sundalo bilang babala. Nang makita ito, sinabi ni Kevin na mas lumakas at mas gumanda siya at nagpaputok ng baril, habang si Lily ay nagmamadaling iligtas si Sequoia, na humantong sa isang pagsabog sa silid. Naakit sa tunog, tinanong ni Terasaki kung may tao sa silid, at isiniwalat ni Toru na naroon sina Sequoia at Lily. Kaya, hiniling ni Tumoy sa kanila na tingnan sila habang hinahanap niya si Miyabi, at inalok ni Amari na sumama sa kanya dahil mas kilala niya ang isla. Pagpasok nila sa gusali, nakita nila si Lily sa sahig kasama si Sera at tinanong kung ayos lang ba siya. Bilang tugon, sinabi niyang sinusubukan niyang protektahan sina Sera at Sequoia, ngunit nabihag si Sequoia. Kaya, sinabihan niya si Toru na protektahan si Sequoia. Kaya, umalis sina Toru at Jolie. Di nagtagal, habang tumatakas si Kevin kasama si Sequoia sakay ng isang barko, mabilis na sumakay sina Toru at Jolie sa barko, at di nagtagal, hinarap sila ni Kevin. Kaya, tinanong siya ni Toru kung bakit nila inaatake ang akademya, at sinabi ni Kevin na wala silang pakialam at binigyan sila ng pagkakataong tumalon mula sa barko. Gayunpaman, tumanggi sila, na ikinatuwa ni Kevin, na pagkatapos ay tumawa habang naghahanda silang lumaban. Bigla, sumugod sina Toru at Jolie papunta sa kanya, ngunit naiwasan ni Kevin ang atake ni Jolie mula sa itaas at pinigilan ang suntok ni Toru gamit ang isang kamay. Gayunpaman, tumayo muli si Jolie at umatake muli, na naghiwalay sa kanila, ngunit umatake silang muli habang naiiwasan ni Kevin ang kanilang mga atake. Bigla, pinaandar ni Toru ang kanyang blaze at tinamaan si Kevin ng isang suntok mula sa kanyang kamao at inihagis ang lalaki sa isang pader. Sa pag-aakalang tapos na siya, iminungkahi niyang hanapin nila si Sequoia, ngunit tumayo muli si Kevin at sinabing maaaring napaslang na ang kanyang mga nasasakupan kung sila ang mga iyon. Bigla, bumagsak ang kanyang baluti, na nagpapakita ng ibang baluti. Nang makita ito mula sa taas, napagtanto ni Sequoia na ito ang bagong unit ng equipment smith. Pagkatapos lamang, inakala ni Toru na hindi ito mapipinsala sa pagkakataong ito gamit ang kanyang mga kamao. Ngunit maaaring tumama ang mga espada ni Jolie. Agad na umatake si Kevin, at gumanti si Toru ng sunod-sunod na suntok. Kasabay nito, umatake rin si Jolie, ngunit na-disarm siya si Kevin at natapon. Bigla, inilabas ni Kevin ang kanyang isa pang kutsilyo at inihagis ito sa kanya, ngunit dumulas si Toru at hinaranggan ang atake. Pagkatapos nito, inatake muli ni Toru si Kevin ngunit natamaan sa binti habang sinusubukan ni Jolie na ipaghiganti ito. Samantala, patuloy na nagdadabog si Kevin tungkol sa kanilang maling ginagawa at naghagis ng kutsilyo para tapusin si Jolie, ngunit nasalo ni Toru ang kutsilyo. Natuwa si Kevin, na nagtanong kung paano pa siya nakakagalaw. Bilang tugon, sinabi ni Toru na nangako siyang paprotektahan si Jolie. Nang marinig ito, naalala ni Kevin ang isang tao at galit na naghagis ng kutsilyo kay Toru, pinagbantaan itong uulitin ang kanyang ginawa habang pinapahirapan niya ito. Samantala, naalala ni Jolie ang sandaling wala ng buhay ang kanyang ama. Kaya, bumalik siya na may malademonyo na aura at inatake si Kevin, tinaga ang kanyang buong katawan hanggang sa bumagsak ito sa barko.
Mabilis na sinabihan siya ni Toru na tumigil, ngunit sumugod siya patungo sa kanya at huminto habang nakatutok ang kanyang espada sa kanyang mukha. Ilang segundo ang lumipas, bumagsak siya, ngunit nasalo siya ni Toru, habang nagkomento si Kevin na hindi kapanipaniwala na itinatago niya ang gayong kapangyarihan. Pagkatapos ay tinanong niya si Toru kung handa pa rin ba siyang protektahan siya, at sinabi ni Toru na hindi siya atras pagdating sa pagtatanggol sa kanyang mga kaibigan. Inis na sinabi ni Kevin na masyado siyang mahina para protektahan ang sinuman at naabisuhan siya ng isang tao sa komunikasyon na nakuha na nila ang kanilang pinuntahan. Nang utusan si Kevin na umatras, tinanong niya si Toru kung ano ang pangalan nito at nagpakilala. Pagkatapos ay nanumpa siyang wawakasan si Toru sa susunod nilang pagkikita bago tumalon mula sa barko. Kalaunan, habang inaalagaan ng mga estudyante ang mga sugatan, bumalik si Sequoia at nakatagpo si Lily, na nagtanong kung bakit siya iniwan ng mga umaatake. Bilang tugon, sinabi ni Sequoia na hindi siya ang hinahabol ng mga umaatake. Pagkatapos lang, nakatanggap si Lily ng tawag at napasigaw nang sagutin niya ito, habang hinulaan ni Sequoia na ang tawag ay tungkol sa isang imbitasyon sa Ryan Conference. Kalaunan, habang pauwi, naisip ni Toru ang sandaling tinanggihan niya ang alok ni Miyabi at naalala na hahanapin na sana nila ni Jolie si Miyabi nang ayanunsyo ni Reta na tapos na ang training camp at oras na para bumalik sa pangunahing akademya. Doon din, sinabi ni Tumoy na mananatili siya sa likod para hanapin si Miyabi, ngunit pinatahimik sila ni Reta, kaya't nalungkot siya habang pinapanood sila ni Sequoia mula sa pinakamataas na kubyerta. Pagkatapos ng paaralan, nag-ensayo sina Toru at Tumoy sa arena habang iniisip niya ang pangako ni Amari na patuloy na hahanapin si Miyabi. Gayunpaman, dahil lumipas na ang mga araw at walang balita tungkol sa kanya, nag-ambala si Toru, at inihampas siya ni Tumoy sa lupa, naipit siya at sinabihan siyang mag-focus. Samantala, humanga ang kanilang mga kaibigang nanunood mula sa gilid na hindi gaanong apektado si Tumoy sa kawalan ni Miyabi gaya ng iniisip ng sinuman. Bigla, naramdaman ni Toru ang mga asset ni Tumoy sa kanyang mukha, at nagsimula siyang manginig. Kaya, tinanong niya kung may mali at sinabihan siyang mag-tap out. Nang sandaling iyon, dumating si Reta sa pinangyarihan at sinabing mas gugustuhin pang masawi ni Toru kaysa umalis sa posisyong iyon. Nang mapagtanto ang ibig niyang sabihin, tumayo si Tumoy at hiniling na magsagawa ng isa pang round. Kalaunan, habang naliligo, napagtanto ni Tumoy na wala ang kanyang tuwalya, kaya tinawag niya si Miyabi para tulungan ito. Sa sandaling iyon, naalala niya si Miyabi at muling pinaandar ang shower para umiyak sa ilalim nito. Samantala, narinig ni Lily ang kanyang pag-iyak sa malapit. Kalaunan sa klase, nagtaka ang ibang mga estudyante kung kailan lalabas si Miyabi sa ospital dahil sinabihan silang nasugatan siya para maiwasan ang pag-aalala. Bigla, tinakpan ni Lily ang mata ni Toru mula sa likuran, at agad niyang nahulaan na siya iyon. Kaya, pinuri niya ito sa pagkilala sa kanyang magiging asawa, ngunit sinabi ni Toru na siya lang ang gumagawa ng mga kalokohang ganoon. Tuwang-tuwa, sinabi ni Lily na natutuwa siyang malaman na nakikinig ito. Nang sandaling iyon, sumulpat si Jolie sa likuran niya at tinakpan ang mukha nito. At nang matukoy siya ni Toru ng tama, pinuri niya ito sa pagiging isang mabuting kapareha at idinagdag na ang kanilang ugnayan ay mas matibay kaysa sa iba. Ilang sandali pa, pumasok si Tumoy sa klase, at nilaro ni Lily ang kanyang mga asset orbs para pasayahin siya habang tinatakpan ni Jolie ang mukha ni Toru. Kinagabihan, ilang beses na binangungot si Toru kung saan ang kanyang mga mahal sa buhay ay hindi nabuhay dahil sa mga kontrabida na sinisisi siya dahil sa pagiging mahina. Nagising dahil dito, tinanong siya ni Jolie kung binangungot na naman ba siya, at humingi ng tawad si Toru sa pag-abala sa kanyang pagtulog. Kaya, umakyat siya sa kama nito at niyakap siya habang ipinaliwanag na ganoon din ang ginagawa sa kanya ng kanyang ina sa mga gabing hindi siya makatulog. Kinabukasan, tinawag ni Sequoia si Toru at sinabing nais niyang bayaran ito sa pagliligtas sa kanya mula sa panganib. Bilang tugon, sinabi ni Toru na wala siyang utang na loob sa kanya. Kaya inilabas si Sequoia ang serum at sinabing binibigyan niya ito ng pahintulot na umakyat sa level 4 sa ritual ng sublimation. Sinabi ni Toru na may ibang tao na nag-ambag sa pagliligtas sa kanya at tinanong kung bakit siya lang ang ginagantimpalaan niya. Sinabi ni Sequoia na ito ay dahil wala siyang kapantay at tinanong kung bakit siya nag-aabala sa pag-level up ng mag-isa.
Bukod pa rito, itinuro niya na nasa akademya siya dahil naghahanap siya ng mga kapangyarihan at mapipigilan sana niya ang mga trahedya sa kanyang nakaraan kung mas malakas siya. Matapos itong pag-isipan, napagtanto ni Toru na tama siya. Ngunit naisip niya si Jolie nang mawalan ito ng kontrol at natakot na maging kaaway niya, kaya nag-atubili siya. Doon din, inabot sa kanya ni Sequoia ang serum at sinabing hindi magiging sapat ang kabaitan ng mundo para pagbigyan ang kanyang mga personal na kapritsyo dahil may mga kabayaran. Pagkatapos nito, idinagdag niya na malapit nang ganapin ang kumperensya ng Ryan sa akademya at bibisitahin sila ng Equipment Smith. Sa araw ng kumperensya, nagpapatrolya ang mga security agent sa paligid ng paaralan habang pinagmamasdan sila ni Reta nang may paghamak mula sa isang bubong sa malapit. Samantala, nanunood ang mga estudyante mula sa balkonahe dahil hindi sila pinapayagang umalis sa paligid ng paaralan habang ginaganap ang kumperensya. Sa ibang lugar, nagkomento si Terasaki na ginagamit ng paaralan ang mga estudyante nito dahil may ilang estudyanteng level 3 na idinagdag sa seguridad. Sinabi ni Tumoy na ang pagpupulong ay tiyak na napakahalaga at sinabihan siyang maging alerto dahil may misyon sila. Nang sandaling iyon, sinabihan sila ng ilan sa mga security guy na mag-relax dahil kaya nilang harapin ang anumang bagay na magpapakita. Samantala, hinangaan ni Lily ang presensya ng Equipment Smith at naalala ang sandaling naabisuhan sila tungkol sa Ryan Conference. Pagkatapos, dumating sina Toru at Jolie habang tinatanong niya kung bakit sila umalis sa kanilang mga pwesto. Bilang tugon, sinabi ni Toru na mayroon siyang tanong at nagtanong tungkol sa Equipment Smith at sa Ryan Conference. Kaya, ipinaliwanag ni Lily na ang Equipment Smith ay isang mataas na miyembro ng isang underground military organization sa isang partikular na bansa kung saan niya itinatag ang Libers, ang God's Core. Nang mausisa, tinanong ni Toru kung bakit nilikha ang Libers, at isiniwalat ni Lily na nilikha ito upang makamit ang Absolute Duo. Bukod pa rito, sinabi niya na si Rain ay kumakatawan sa isang grupo ng mga individual na natipon dahil sa Absolute Duo. Sa isang lugar sa akademya, pumasok si Sequoia sa silid kung saan ginaganap ang pulong at nakipagkwentuhan sa mga miyembro ng Ryan. Sa sandaling iyon, dumating si Kevin at humingi ng tawad sa pagpapahintay sa kanila. Samantala, ipinaliwanag ni Lily kina Toru at Jolie na ang Absolute Duo ang huling domain na naghihintay sa kanila pagkatapos nilang maabot ang sukdulang kapasidad ng kapangyarihan ng kanilang kaluluwa. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Toru kung kaya ba sila nagtipon sa akademya, at isiniwalat ni Lily na ang akademya ay nilikha upang gisingin ang kapangyarihang nakatago sa mga kaluluwa ng mga estudyante nito upang makamit ang Absolute Duo. Sa pulong, iminungkahi ni Kevin na ang kanyang unit ay makipagtulungan sa akademya upang makamit ang kanilang mga layunin, ngunit tumanggi si Sequoia, sinabing ang kanilang mga individual na hangarin ay magdadala sa kanila sa iba't ibang landas. Matapos silang magtalo tungkol sa kanilang mga pamamaraan, itinuro ni Sequoia na minsang natalo si Kevin sa kanyang lolo at napatalsik sa isang ahensya, at dahil doon, sinusubukan niyang tuparin ang kanyang mga nakaraang mithiin kasama siya. Dahil sa pakiramdam na nainsulto, sinabi ni Kevin na hindi niya ito basta-basta iisipin at iminungkahi na maglaro sila ng isang labanan upang magdesisyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang hukbo ng Libers ay aatake sa akademya ni Sequoia, at kung sino man ang matalo sa isa pa ay idinedeklarang panalo. Kaya tinanggap ni Sequoia ang kanyang hamon. Samantala, sa labas ng gusali, sinabi ni Toru na hindi niya alam kung sino ang Absolute Duo at iniisip kung sulit ba ang lahat ng kanilang paghihirap. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Lily na kailangan may mawala para makakuha ng mas maganda. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Toru at sinabing hindi niya iyon tatanggapin. Bigla, napunta ang kanilang atensyon sa ilang security guard na naabisuhan sa isang tawag na inaatake ang mga Libers. Kasabay nito, isang eroplano na may sakay na mga sundalo ang lumipad sa ibabaw ng akademya habang inanunsyo ni Kevin ang simula ng labanan. Paglipag nila sa akademya, nagharap sila laban sa mga estudyante ng akademya, at nagpasalamat si Kevin sa mga estudyante para sa pagtanggap. Kasabay nito, dumating si Miyabi, na ikinagulat ng lahat, lalo na si Tumoy. Gayunpaman, mula sa hitsura ng kanyang mukha, napagtanto nilang may kakaiba sa kanya. Kaya, nag-transform si Miyabi sa isa sa mga suit ng Libers at inanunsyo na malakas na siya ngayon. Habang ipinagmamalaki niya ang kanyang bagong suit,
tinanong ni Tumoy si Miyabi kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit sinabihan ng mga security guard ang ibang mga estudyante na umatras habang inaayos nila ito. Biglang pinaandar ni Miyabi ang kanyang blaze habang inaatake siya ng mga security, ngunit napaslang niya silang lahat sa isang iglap. Habang lahat ay nanunood ng may pagkamangha, tinanong ni Miyabi si Toru kung nakikita niya kung gaano siya lumakas. Dahil sa inis, tinanong ni Toru si Kevin kung ano ang ginawa niya sa kanya, at isiniwalat ni Kevin na binigyan lang niya ito ng kapangyarihan ng isang Godslayer. Bigla, hinarap ni Miyabi si Toru at inatake ito gamit ang kanyang sibat, ngunit sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Jolie mula sa mapaminsalang pag-atake. Kaya tinanong ni Miyabi si Jolie kung haadlang din ba siya sa kanyang daan, at sinabi ni Jolie na haadlang siya kung susubukan ni Miyabi na saktan si Toru. Doon din ay pinaandar ng mga estudyante ang kanilang blaze, at sinabi ni Terasaki na hindi niya inakala na magiging sapat ang lakas ni Miyabi para maging isang Godslayer. Ipinaliwanag ni Kevin na si Miyabi ay resulta ng pananaliksik ng Equipment Smith. Samantala sa pulong habang pinapanood ng mga miyembro ng Ryan ang patuloy na labanan, ipinagmamalaki ng Equipment Smith ang kanyang tagumpay at hiniling sa iba pang mga miyembro na panoorin ang kanyang obra maestra na mangibabaw sa labanan. Pagkatapos nito, nilapitan ni Kevin si Miyabi, sinabing hindi nila magagawa iyon kung wala ang tulong niya, at hinawakan ang pisngi nito. Dahil sa inis, inatake ni Tumoy si Kevin, ngunit nakaiwas ito habang nagmamadali itong lumapit para kausapin si Miyabi. Nang sabihin niyang paprotektahan nila siya, pinalipad siya ni Miyabi gamit ang kanyang sibat. Pagkatapos ay tinanong ni Miyabi kung bakit siya nag-aalok na protektahan siya gayong siya ay kaawa-awa at mahina. Pagkatapos lamang, napagtanto ni Tumoy na siya ay nasugatan, habang si Toru ay nagkomento na ang isang blaze ay maaari lamang magdulot ng pinsala kapag ginamit ng may layuning pumaslang. Kaya, nagkomento si Lily na si Miyabi ay malamang na na-brainwash. Samantala, sa silid pulungan, isiniwalat ng Equipment Smith na si Miyabi ay may tamang pangangatawan at naghahangad din ng kapangyarihan, kaya siya ang pinakamahusay na kandidato. Pagkatapos ay isinalaysay niya kung paano niya niloko ang kanyang emosyon at ginawa siyang isang sandata ng malawakang pagkawasak. Pagkatapos ay hiniling niya kay Sequoia na pag-isipan muli ang kanyang paninindigan tungkol sa kanyang panukala, ngunit tinawag siya ng babae na isang matandang talunan na nag-eespiya sa mga babae na may masamang intensyon. Sa labas, pinag-usapan ni Miyabi ang matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng mga kapangyarihan, habang si Tumoy ay pinagalitan si Kevin dahil sa pag-brainwash sa kawawang babae. Pagkatapos ay sinabi ni Kevin na si Miyabi ang humiling na maging mas malakas. Gayunpaman, tumanggi si Tumoy na maniwala dito, na ikinatuwa ni Miyabi, na pagkatapos ay tinawanan siya at tinanong si Tumoy kung ano ang alam niya tungkol sa kanya. Nang sandaling iyon, isiniwalat ni Kevin na pinili ni Miyabi na maging mas malakas dahil sa pagtanggi ni Toru at idinagdag na lahat sila ay pinapanood. Naiinis, sumugod si Toru kay Kevin, pero hinaranggan ni Miyabi ang daan niya at tinanong kung bakit nakatingin ito sa lahat maliban sa kanya. Habang nakatitig siya sa kanya ng may pagkabigla, hinampas siya ni Miyabi ng kanyang sibat, na nagpaisip sa kanya kung gaano siya kalakas ngayon. Kaagad pagkatapos, paulit-ulit niya itong hinahampas habang hinaharangan ni Toru ang mga atake gamit ang kanyang kalasag hanggang sa pigilan siya ni Lily at Terasaki. Habang pinag-uusapan nila kung paano siya pipigilan nang hindi siya nasasaktan, itinulak sila ni Miyabi palayo sa kanyang daan at sinabing si Toru lang ang kailangan niya. Habang namangha si Toru dito, tinanong ni Miyabi kung nakikita niya kung gaano siya kalakas at idinagdag na sapat na ang lakas niya para protektahan siya. Pagkatapos nito, tinanong niya kung tatanggapin na ba siya nito ngayon, ngunit muling tinanggihan siya ni Toru. Kaya nagalit siya at inatake si Toru habang napagtanto ni Tumoy na hindi niya kilala si Miyabi gaya ng inaakala niya. Nang makita ito, pinalakpakan ni Kevin si Miyabi at inanunsyo na aalis na sila. Nang tanungin siya ni Toru kung saan siya pupunta, isiniwalat ni Kevin na nasa kalagitnaan sila ng laro at kailangan niyang magpaalam kay Sequoia. Bigla, ibinalot ni Tumoy ang kanyang kadena kay Miyabi at sinabihan ng isa pa na iwan sila. Kaya, hinabol ng iba si Kevin at ang kanyang mga sundalo habang sinabi ni Miyabi na hindi niya patatawarin si Tumoy sa panghihimasok sa kanyang daan. Sa kanilang paglalakbay, sina Toru at ang isa pa ay nakasagupa ang ilan sa hukbo ni Kevin. Kaya,
sina Lily at Terasaki ay sumugod patungo sa kanila, na lumikha ng daan para sa pagsulong ni Toro at Jolie. Habang nagsasama-sama sina Terasaki at Lily upang bumuo ng isang pansamantalang duo, nakasalubong ni Toro at Jolie si Kevin, na pagkatapos ay nagsabing matagal na niya silang hinihintay. Nagulat, tinanong ni Toro kung hindi ba talaga niya hinahabol si Sequoia, at bilang tugon, sinabi ni Kevin na sinabi lamang niya iyon para akitin sila. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang kutsilyo at sinabing gusto niyang makita ang hitsura ng mukha ni Toro matapos maaga sa kanya ang kanyang alaga. Nang marinig ito, naghanda silang lumaban. Kaya tumalon si Kevin ng mataas at inatake sila. Samantala, tinanong ni Miyabi si Tumoy kung gaano katagal niya balak hadlangan ang daan niya. At bilang tugon, sinabi ni Tumoy na haarang siya hanggat kinakailangan. Bukod pa rito, sinermonan siya ni Tumoy kung bakit hindi siya dapat lumipat ng panig. Ngunit nagalit si Miyabi at inatake siya habang sinasabing ang gusto lang niya ay kilalanin ng kanyang crush. Bigla, natamba si Tumoy at napagtanto na malamang na may gusto si Miyabi kay Toro. Pagkatapos ay sinabi niya na mali ang kapangyarihang hawak niya at idinagdag na malamang na ganoon din ang iniisip ni Toro. Gayunpaman, naiinis ito kay Miyabi, kaya umatake siyang muli. Kaya, tinanong ni Tumoy si Miyabi kung inamin niya ang kanyang nararamdaman kay Toro. At nang sabihin niyang tinanggihan siya nito dahil sa pagiging mahina, sinabi ni Tumoy na hindi niya kailangan ang uri ng kapangyarihang hawak niya. Inis na inis, sinubukan ni Miyabi na tuluyang wakasan siya ngunit huminto sa huling segundo. Kaya sinabi ni Tumoy na mas malakas ang dating Miyabi kaysa sa kanya dahil kailangan ng maraming lakas para umamin sa isang lalaki bilang isang babae. Nang marinig ito, sinabi ni Tumoy kay Miyabi na hindi niya kailangan ang maling lakas, ngunit hindi ito sumang-ayon at naiyak. Pagkatapos ay sinabi ni Miyabi na ayaw na niyang harapin ang sakit ng pagtanggi, kaya inalok ni Tumoy na suportahan siya. Habang nahihirapan si Miyabi na tanggapin ito, lumapit si Tumoy. Sa ibang lugar, napagtanto ni Kevin na sira na ang aparato, kaya naghagis siya ng ilang pampasabog kay Jolie. At sa kabila ng pag-iwas sa ilan, napasabogon siya. Kaya sumugod si Toro upang tulungan siya habang si Kevin ay nasa sabik at inutusan ang kanyang mga sundalo na paputukan sila. Doon din, pinrotektahan ni Toro si Jolie at pinaputukan. Nang magising si Jolie, nagulat siya nang makita siyang duguan, habang nagkomento si Kevin tungkol sa walang hanggang determinasyon ni Toro na protektahan ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay nagmakaawa si Jolie kay Toro na tumakbo, ngunit nanindigan siya, inaalala ang kanyang nakaraan at nangakong paprotektahan si Jolie. Bigla, inilabas niya ang serum na nakuha niya kay Sequoia at tinurukan ang sarili nito bago tumama ang mga bala. Nagulat nang makitang buhay ito, inutusan ni Kevin ang kanyang mga tauhan na tapusin si Toro, ngunit pinaslang ni Terasaki at Lily ang mga lalaki. Nang sandaling iyon, sinabihan ni Toro si Jolie na maghintay habang tinatapos niya ang laban. Bigla, inilabas ni Kevin ang kanyang baril at pinaputukan si Toro, na pagkatapos ay hinarang ang bala gamit ang isang kalasag at pinatamaan si Kevin ng isang mapaminsalang suntok. Nakita ito, lumuhad ang equipment smith habang tinawag ni Sequoia ang pagtatapos ng pulong. Dahil sa hiya na napahiya ng isang babae, tumungo ang equipment smith sa lugar kung saan nakahiga si Kevin at tinapakan ang mukha nito. Pagkatapos ay nagsimulang tumawa si Kevin, nilibang ang matanda. Kaya sinubukan niyang utusan ang kanyang mga sundalo na sirain ang akademya, ngunit binutas siya ni Kevin at inagaw ang isang aparato na kilala bilang ang Ultimate Outer Armament mula sa kanya. Pagkatapos ay pinaandar niya ang aparato at nangakong tatapusin si Toro. Habang palabas ng gusali sina Toro at ang kanyang mga kaibigan, dumating si Kevin na nakaibang suit at sinabing hindi pa tapos ang laban. Dahil sa inis, sumugod si Terasaki patungo sa kanya, ngunit hinawakan lang ni Kevin ang kanyang blaze at binasag ito at ang kanyang kaluluwa, kaya't natamba si Terasaki. Sinabi ni Kevin na ang blaze ang kanilang pinakamalakas na sandata at ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Agad siyang pinaputukan ni Lily mula sa likuran, ngunit naiwasan niya ang bala at tinamaan ito sa tiyan. Biglang umalis si Kevin at sinabing hindi sila kapantay niya. Pagkatapos ay pinaputukan niya ang kanyang baril sa likuran nila, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Habang tumatakbo sina Jolie at Toro para iligtas ang kanilang buhay, lumipad si Kevin sa itaas nila at dumaan pababa para atakihin sila.
Gayunpaman, hinaranggan ni Toro ang atake gamit ang kanyang kalasag at tumilapon sa isang pader. Nang sandaling iyon, tinanong ni Kevin si Toro kung sa tingin niya ay mananalo siya kung nililimitahan siya ni Jolie, ngunit sinabi ni Toro na siya ang kanyang partner. Nang sandaling iyon, inatake ni Jolie si Kevin mula sa likuran, ngunit naiwasan ni Kevin ang atake, kaya magkasama nila siyang inatake. Ngunit pinabagsak sila ni Kevin na parang mga bowling pin. Para tapusin sila, pinaputukan niya sila, ngunit laking gulat niya nang maglagay si Toro ng panangga. Pagkatapos nito, umalis si Kevin at nagsimulang magpaputok sa mga gusali ng akademya. Kaya't sinigawan siya ni Toro na huminto, ngunit lumingon siya at sinimulang paputukan ito. Mabilis na pinrotektahan ni Toro ang kanyang sarili at tinanong si Kevin kung wala na ba siyang taong dapat protektahan. Bilang tugon, sinabi ni Kevin na wala siyang mapapala sa paggawa nito at nagpaputok ng isang mapaminsalang sinag patungo sa dorm ng mga estudyante. Sa sandaling iyon, biglang nagpakita si Reta at ginamit ang espesyal na kakayahan ng kanyang blaze, na nag-iwas sa atake. Pagkatapos, napaluhod si Reta, pagod na pagod, at sinabihan ang mga estudyante na harapin si Kevin habang inaayos niya ang mga bagay sa lupa. Kaya, habang dumudugo siya, binigyan niya ng thumbs up ang mga estudyante at nag-cheer sila sa kanya. Samantala, nakaiwas sina Toro at Jolie sa mga putok mula kay Kevin, na nagtanong kung sa tingin nila ay makakaiwas sila sa kanya. Biglang nagpakita si Jolie sa harap niya at inatake siya gamit ang kanyang espada, ngunit hinaranggan niya ang atake at tinusok ang braso nito gamit ang kanyang espada. Sa kabila nito, hiniwa ni Jolie ang isa sa kanyang mga baril at bumagsak sa lupa. Kasabay ng pagtakbo ni Toro upang salubungin siya, pinaulanan siya ni Kevin ng mga atake, kaya't pinrotektahan siya ni Toro gamit ang isang harang. Ngunit nilapitan siya ni Kevin mula sa likuran, na naglaho ang kanyang apoy. Matapos niyang pabagsakin si Toro sa sahig, pinanood ni Jolie na damyugo siya at umiyak habang tinutokso sila ni Kevin. Bigla, tinawag ni Jolie ang kanyang espada at nagsimulang maglabas muli ng masamang aura, kaya marahas siyang nakipaglaban kay Kevin, na pagkatapos ay inatake siya ng higit pang mga putok mula sa kanyang baril. Nang umalis siya, hinabol siya ni Jolie at patuloy na inatake siya. Sa kalaunan, nawala ni Jolie ang isa sa kanyang mga espada, kaya sinubukan ni Kevin na tapusin siya. Ngunit bigla siyang nagsimulang tumalon mula sa mga mahiwagang bilog habang inaatake si Kevin. Di nagtagal, hiniwa ni Jolie ang kanyang katawan, na nagpasabog sa kanya habang si Toro ay muling tumayo at nahihirapang maglakad. Sinubukan din ni Kevin na bumangon muli, ngunit nilapitan siya ni Jolie at sinubukan siyang tapusin ng tuluyan. Nang sandaling iyon, tinawag siya ni Toro at sinabihan siyang tumigil. Kaya nang lumingon si Jolie sa kanya, pinrotektahan niya ang sarili gamit ang isang kalasag. Bigla, inatake niya ang kalasag habang iniisip ni Toro kung paano siya ginawang tagapagtanggol ni Jolie. Determinadong protektahan siya, ibinaba niya ang kanyang kalasag at niyakap siya upang kumalma ito. Di nagtagal, bumalik sa dati ang katinoan ni Jolie at namangha nang makitang buhay si Toro. Naalala ni Kevin ang isang taong dati niyang pinrotektahan, kaya nagalit siya at muling inatake sila. Ngunit pinagsama ni Toro at Jolie ang kanilang lakas upang maitaboy ang atake. Dahil sa galit nito, sinubukan muli ni Kevin na umatake. Kaya natisod si Jolie at sinabihan si Toro na gamitin ang kanyang espada dahil magkaugnay ang kanilang mga kaluluwa. Kaya kinuha ni Toro ang kanyang espada at sinira ang suit ni Kevin. Kinabukasan sa klinika, humingi ng tawad si Miyabi kay Toro sa pagdudulot ng mga problema, at bilang tugon, sinabi ni Toro na lumakas na silang lahat. Kalaunan, sinubukan niyang tingnan si Jolie ngunit napagtanto niyang hindi ito tumatanggap ng mga bisita. Pagkalipas ng ilang araw, habang nakikipagkita si Toro kay Lily, ibinahagi niya rito ang ilang impormasyon tungkol kay Kevin at isiniwalat na minsang nawalan si Kevin ng isang nakatatandang kapatid na malapit sa kanya, at nahulog ito sa underground nang magkawatak-watak ang pamilya nito. Pagkatapos niyang magpasalamat, isiniwalat ni Lily na nakalabas na ng ospital si Jolie, kaya nagmadaling pumunta si Toro para dalawin siya. Ngunit habang papunta siya, narinig niya ang tunog ng orasan, kaya umakyat siya sa isang tore at natagpuan siya roon. Nang sandaling iyon, isiniwalat ni Jolie na hindi tulad ng lahat sa akademya,
Nakuha niya ang kanyang mga kapangyarihan para sa paghihiganti pagkatapos ng pagkasawi ng kanyang ama at idinagdag na isa siya sa mga taong gumigising sa kapangyarihang nakatago sa kanilang sarili. Pagkatapos ay inamin niya na itinago niya ito sa kanya dahil inakala niyang iiwan siya nito kapag nalaman niya. Nang marinig ito, humingi ng tawad si Toro sa pagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan kahit na nasasaktan siya at nangakong magiging mas malakas upang protektahan siya.